Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1751-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi pangkaraniwan sa Dow Martial Saint Land para sa dalawang tao na linangin ang parehong cultivation technique at martial tactics mula pagkabata na magkaroon ng halos magkaparehong true origins and territories. Dahil dito, hindi nagduda si Finch sa mga salita ni Alvin. Natural, hinding-hindi mangyayari sa kanya kahit sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na ang mga salitang ito ni Alvin ay pawang mali. Sa paglipas ng panahon, ang natitirang mga disipulo ng Refined Saint Stage Heaven Palace, bukod kina Alvin, Felina, Pancho, at Joff, ay nagsimulang pawisan sa kanilang mga noo. Para naman sa natitirang mga disipulo ng Heaven Palace na nasa tuktok ng Pristine Saint Stage, ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanginginig dahil sila ay nakabitin lamang sa isang sinulid. Maging ang mukha ni Joros ay sobrang mapatla, at ang kanyang katawan ay nagsimula ng bahagyang manginig. Hindi pinalampas ni Steven, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace, ang reaksyon ng karamihan. Nakita niyang normal na sina Alvin, Pancho, at Joff na maging mahinahon dahil ang dalapol na kamahina sa tatlong ito ay nasa Intermediate Refined Saint Stage. Normal para sa isang Intermediate Refined Saint Stage powerhouse na maging komportable sa pressure na kasalukuyang ginagawa niya. Ito rin ang isa pang dahilan kung bakit hindi nagduda si Finch sa mga salita ni Alvin. Gayunpaman, ang kakaiba ay si Felina ay kalmado gaya ng dalawa. Nasira siya. Si Steven ay hindi tanga kaya madali para sa kanya na gumawa ng conclusion. Bukod dito, ito lamang ang posibleng paliwanag para sa sitwasyon ni Felina. Dati, narinig din niya na ang cultivation base ni Felina ay malapit sa Intermediate Refined Saint Stage. Ito ay lohikal lamang na siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Hindi ako makapaniwala na bukod kay Alvin, may isa pang namumukod tanging henyo na sumali sa ating Heaven Palace. Mas bata pa si Felina kay Pancho. Sa gayong tagumpay, masasabing ang kanyang likas na talento ay hindi mas mababa kina Pancho at Joff. Nang maisip ito ni Steven, natuwa siya. Siya ang nag-recruit kina Alvin at Felina. Sa huli, ang ilan pang mga alagad ng Heaven Palace sa tuktok ng Pristine Saint Stage ay hindi na nakayanan ang pressure at nagsimulang mahulog mula sa langit. Nang 10 tao na lang ang natitira sa antas ni Alvin, ang pressure ay nawala kaagad. Malinaw ang resulta ng kompetisyon. Kung ang isa ay magbibigay ng malapit na atensyon, tiyak na mapagtatanto ng isa na si Alvin ay ganap na hindi naapektuhan. Hindi man lang siya hinihingal. Gayunpaman, ang paghinga ni Pancho, Joff, at Felina ay nagsimulang bumilis. Ang pressure kanina ay nakaapekto rin sa kanila sa isang tiyak na lawak. Natural, medyo naapektuhan lang nito ang kanilang paghinga. Binabati kita, Joros. Tiningnan ni Finch ang isa sa 10 tao na nanatiling nakatayo hanggang sa huli na may bahagyang selos habang binabati siya nito. Si Joros, ang disipulo ng Raging Wave Mansion, isa sa mga taong planong tulungan ni Alvin, ay matagumpay na nakakuha ng pwesto para makapasok sa St. Martial Secret Zone. Salamat! Bagamat mapatla ang mukha ni Joros, may mga bakas din ng saya sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, matagumpay siyang nakakuha ng pwesto para makapasok sa St. Martial Secret Zone. Alam niyang ang ibig sabihin nito ay makapasok siya sa St. Martial Secret Zone at makakaunawa ng isang Divine Ability Relic. Sa tulong ni Alvin, maaari pa niyang maunawaan ang isa sa mga high-grade na Divine Ability Relic sa loob ng St. Martial Secret Zone. 10 sa inyo, bumalik at magtipon dito sa loob ng 10 araw. Sa oras na iyon, personal na dadalhin ni Lord Palace Master kayong lahat sa pasukan ng St. Martial Secret Zone at ipapadala kayong lahat doon. Ang Divine Consciousness ni Steven ay nagunat at lumampas sa 10 tao, kabilang si Alvin, habang isinasaulo niya ang mga ito. Pagkatapos magsalita ni Steven, umalis siya ng kasing bilis ng kanyang pagpapakita. Hindi ako makapaniwala na mabilis itong natapos. Maraming tao ang nagbuntong hininga ng damdamin. Kaunti na lang. Sa huli, hinayaan ko pa rin na mawala ang pagkakataong makapasok sa St. Martial Secret Zone. Ang ilang mga alagad ng Heaven Palace sa tuktok ng Pristine Saint Stage na naalis sa dulo ay umiling. Baka sa kanilang mga mata ang mga bakas ng hindi pagpayag.
Gayunpaman, wala silang magagawa kahit na pakiramdam nila ay ayaw nila dahil talagang hindi nila nakayanan ang pressure at naalis sa harap ng iba pang mga disipulo sa tuktok ng Pristine Saint stage. Kung kaya lang nilang magtiis ng ilang paghinga pa, baka hindi sila ang natanggal. Sa kabuuan, sarili nilang lakas ang kulang pa. May mga taong nalungkot habang ang iba ay natutuwa. Haha! Papunta na ako, Saint Martial Secret Zone. Marami sa mga alagad ng Heaven Palace na nakakuha ng pagkakataong makapasok sa Saint Martial Secret Zone ay bumulala sa kaligayahan. Si Paul ay lumitaw sa tabi ni Alvin. Gulat na tiningnan niya si Felina habang nagtanong, "Felina, why nakalusot ka na rin sa Intermediate Refined Saint stage?" Kanina, nasaksihan din niya ang pagganap ni Felina. Siya ay hindi mas mababa sa Pancho o Joff sa lahat. Oo. Bagamat alam na ito ni Paul, nabigla pa rin siya nang tumango si Felina bilang kumpirmasyon. Binati niya ito. Congratulations! Salamat, Senior Brother Paul. Nakaharap kay Paul, hindi siya nang ahas na maging bastos dahil hindi lang siya direktang disipulo ni Steven, ngunit isa rin siyang eminent saint stage na disipulo sa Mystical Sky Mansion. Ang isang powerhouse sa eminent saint stage ay isang taong karapat-dapat sa kanyang paggalang. Si Felina ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Narinig ni Pancho na nakatayo sa hindi kalayuan ang palitan ni Paul at Felina. Ilang sandali pa ay napatulala rin siya. Narinig na niya noon ang tungkol kay Felina at alam niyang malawak itong kinikilala bilang pinakamalakas na babaeng powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky District. Nabalitaan din niya ang tungkol sa pagsali niya sa Mystical Sky Mansion kanina. Bagamat makapangyarihan si Felina, nasa early refined saint stage lang siya noong panahong iyon. Hindi niya inaasahan na ang kanyang cultivation base ay hindi mas mababa sa kanyang job pagkatapos ng 2 buwan. Wala pa siyang 40 taong gulang, ngunit nasa intermediate refined saint stage na siya. Sa lower province ng Dao Martial Saintland, ang gayong likas na talento ay maaaring ituring na medyo namumukod-tangi. Bagamat walang gaanong lalaking may likas na talento sa lower province ng Dao Martial Saintland, marami pa rin sila. Gayunpaman, napakabihirang para sa isang babae na magkaroon ng gayong likas na talento. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae ay ipinanganak na bahagyang mahina kaysa sa mga lalaki. Felina. Dama po ang tingin ni Joff kay Felina habang ang isang pahiwatig ng pagnanasa at pagnanasa ay sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat narinig na niya ang tungkol kay Felina bago ito, hindi pa niya ito nakita noon kaya naisip niya na ang lahat ng mga chismis ay pinalaki. Ito ay dahil hindi siya naniniwala na ang isang babaeng martial cultivator na may ganoong likas na talento ay magkakaroon ng napakagandang hitsura. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong perpektong babae sa mundo. Gayunpaman, ngayong nakita na niya si Felina, napagtanto niyang mayroon talagang perpektong babae sa mundong ito. Tila ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang pinakamahusay sa lahat. Likas na talento, hitsura, at katawan. Bawat positibong punto tungkol kay Felina ay pumukaw ng matinding pagnanais na sakupin siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ako, si Joff, dapat ang babaeng ito. Nakapasok na si Miss Felina sa Intermediate Refined Saint stage. Di nagtagal, nalaman ng mga manunood ang tungkol sa tagumpay ni Felina, at nagdulot ito ng panibagong kaguluhan. Miss Felina, Senior Brother Alvin, nagawa ko na. Lumapit si Joros upang tumayo sa tabi ni na Alvin at Felina. Ang mga kulay ay nagsimulang bumalik sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Congratulations! Casual na tumango si Felina. Hindi nagsalita si Alvin at tumango bilang tugon. Ano ito? Nalito si Paul. Hindi niya alam kung bakit pupunta si Joros upang hanapin sina Alvin at Felina at sinabi ang mga ganoong salita pagkatapos makuha ang lugar upang makapasok sa Saint Martial Secret Zone. Senior Brother Paul, plano nating tatlo na magtulungan kapag pumasok tayo sa Saint Martial Secret Zone, paliwanag ni Alvin. Di may balak kayong magtulungan. Nang marinig ni Paul ang kanyang mga salita, ang kanyang mga mata ay naging kasing laki ng mga platito. Tumingin siya kay Alvin bago siya tumingin kay Felina. Kung magsanib puwersa kayong dalawa, makakagala kayo ng walang pigil sa Saint Martial Secret Zone gamit ang inyong kasalukuyang lakas. Pero, kung isasama mo siya, kakalad ka rin niya kayong dalawa pababa, tama.
Nang matapos ni Paul ang kanyang pangungusap, sinulyapan pa niya si Joros. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng awkward si Joros dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Siya ay maswerte dahil nakipag-alyansa siya kina Alvin at Felina. Nagtutulungan. Narinig ni Pancho ang mga salita ni Alvin, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Alvin na may bahagyang pananabik sa kanyang mga mata. Alvin, pwede ba akong sumama sa inyong tatlo? Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, nakaramdam siya ng kaunting awkward. Maganda ang impresyon niya kay Pancho, ngunit hindi ibig sabihin noon ay gusto niyang magsama ng karagdagang tao sa St. Marshall Secret Zone. Higit sa lahat, hindi man lang niya kaibigan si Pancho. Sa St. Marshall Secret Zone, pabayaan na sina Pancho at Felina na intermediate refined St. Stage Marshall cultivators, kahit nasundan siya ng mastery refined St. Stage Marshall cultivator, hihilahin lang siya nito pababa. May dahilan para magtrabaho siya kasama sina Felina at Joros. Si Felina ay maaaring ituring bilang isang kaibigan, at gusto niyang bayaran si Godric sa pamamagitan ni Joros. Sa sandaling ito nang si Alvin ay inilagay sa isang mahirap na posisyon, si Felina na tila nakakita sa kanyang kakulaitan ay tumingin kay Pancho at sinabing, "Senior Brother Pancho, natatakot akong hindi mo kaya." Ang bilang ng mga tao sa ating alyansa ay umabot na sa limitasyon nito. Kung tutuusin, hindi natin alam kung tayong tatlo ay makakahanap ng dahilan sa loob ng tatlo o higit pa. Kapaki-pakinabang para sa iyo na sundan kami, Senior Brother Pancho, sa iyong husay, sigurado akong makakahanap ka ng isang magandang divine ability relic kahit na hindi ka sumama sa amin. Nang si Felina sa bahaging ito ng pangungusap, tumingin siya kay Joros bago muling nagsalita, "Si Joros lang ang dinadala namin dahil gusto ni Alvin na suklian ang pabor ng nakatatanda ni Joros. Kung makakahanap kami ng mataas na gradong Divine Ability Relic sa loob ng St. Marshall Secret Zone, bibigyan namin siya ng prioridad na intindihin mo muna yun, hindi ko gusto. Binibigyan mo siya ng prioridad sa pag-unawa sa isang mataas na grado ng Divine Ability Relic." Kalmado pa rin si Pancho nang pakinggan niya ang unang kalahati ng pangungusap ni Felina, ngunit hindi niya maarak ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap. Sa kanyang opinyon, si Joros ay isa lamang martial cultivator sa tuktok ng pristine Saint Stage, at tiyak na magiging hadlang siya sa kanila sa St. Marshall Secret Zone. Gayunpaman, pinaplano nilang bigyan ng prioridad ang isang tulad nito na maunawaan ang isang mataas na grado na Divine Ability Relic. Sa katunayan, hindi lamang isang tao ang pinahintulutan na maunawaan ang Divine Ability Relic sa loob ng St. Marshall Secret Zone, ngunit pagkatapos itong maunawaan ng taong iyon, ang Divine Ability Relic ay mawawala kasama ng formation nito at imposibleng matagpuan muli. Dahil dito, isang tao lang ang makakaintindi sa bawat Divine Ability Relic na natagpuan. 1752. Hindi na binanggit ni Pancho ang pakikipagtulungan muli pagkatapos niyang mag-flash ng isang paumanhin na ngiti kay Alvin. Hindi niya matanggap na si Joros ang bibigyan ng prioridad na maunawaan muna ang isang high-grade Divine Ability Relic dahil akala niya ay hadlang lang si Joros. Mula sa simula hanggang sa wakas, kumilos siya na parang siya ang mali sa harap ni Alvin. Tumango si Alvin kay Pancho bago siya tumingin kay Felina at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Great young Miss Wang, not bad." Puno ng paghanga ang tono niya. Hindi lang nagawa ni Felina na tanggalin si Pancho sa ilang salita lang, ngunit inalis din nito si Alvin sa awkward na posisyon na kinalalagyan niya. Nagawa pa niyang pukawin ang guilt kay Pancho. Taos-puso niyang hinangaan ang pamamaraan nito. Kahit natanggihan mo siya, hindi siya maglalakas loob na magsabi o magtatanim ng anumang sama ng loob, sagot ni Felina sa pamamagitan ng voice transmission at inilibot niya ang kanyang mga mata kay Alvin. Sa katunayan, sa husay ni Alvin, hindi maglalakas loob si Pancho kahit na direktang tinanggihan siya ni Alvin. Nang marinig ang kanyang mga salita, ngumiti si Alvin ng alanganin. "Felina." Sa sandaling ito, isang boses ang tumawag. Si Alvin at ang iba ay hindi estranghero sa boses. Ito ay kay Joff. Nang marinig ito ni Alvin, sumimangot siya. Tumingin siya kay Felina nang may titig sa kanyang mga mata na tila nagtatanong kung kilala siya nito. Nang makita ni Felina ang tanong sa kanyang mga mata, umiling siya. Kasabay nito, lumingon siya na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha at tumingin kay Joff na nagdala ng kanyang dalawang alipin. Lumapit siya sa kanila, at sinabi niya, "Kilala niyo ba ako?"
Nang lapitan sila ni Joff, tuluyan niyang hindi pinansin si Alvin. Ang kanyang nagbabagang tingin ay nakatuon lamang kay Felina habang sinabi niya, "Felina, huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan mo ako. Ako si Brother Joff. Hindi mo ba naaalala na sinundan ko ang aking ama upang bisitahin ang iyong ama sa Tyrannic Saber Mansion minsan noong ikaw ay 3 taong gulang?" Nang marinig niya ang mga salita nito, walang pakialam siyang sumagot ng walang anumang pagsasaalang-alang sa nararamdaman nito, "Hindi ko ito maalala, at hindi ko naaalala na binanggit ito ng aking lolo noon." Dapat siyang mag-ingat kay Joff, ngunit nang makita niya itong sinusubukang manligaw sa kanya sa ganoong paraan, napukaw lamang nito ang pagkasuklam sa kanya. Bukod dito, ipinakita pa niya ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Isa lang ang nasa isip niya. Umaasa siya na hindi maiintindihan ni Alvin ang mga bagay-bagay. At saka, hindi niya talaga kilala si Joff, at talagang hindi siya binanggit ng kanyang lolo sa kanya. Hindi rin siya sigurado kung totoo o hindi ang mga sinabi ni Joff. Ano? Nang marinig ni Joff ang mga salita ni Felina, nagulat siya. "Huwag mong sabihing hindi sinabi sa iyo ng lolo mo na may marriage arrangement sa pagitan natin. Napagkasunduan ng marriage agreement noong 3 taong gulang ka. Pag-aayos ng kasal." Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Joff sa kanyang bibig, ang buong lugar ay nagkagulo. Nang ilipat ng mga tao ang kanilang mga mata kay Felina, inilipat din ni Alvin ang kanyang tingin sa kanya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng marriage arrangement sa pagitan ni Felina at ng walang kabuluhang disipulong ito. Hindi pwede. May marriage arrangement talaga sina Joff at Miss Felina. Bakit hindi ko narinig ito dati? Tama. Walang nakarinig tungkol dito. Kung talagang may marriage arrangement si Joff kay Felina, sigurado akong matagal nang kumalat ang balitang ito sa Mystical Sky District. Paanong hindi natin malalaman ang tungkol dito? Baka nagsisinungaling si Joff. Nagbulungan ang grupo ng mga alagad ni Mystical Sky Mansion sa paligid. Marami sa kanila ang tumingin kay Joff na may pag-aalinlangan. Kasunduan sa kasal. Nang marinig ang mga salita ni Joff, humagalpak ng tawa si Felina. "Joff, nananaginip ka ba? Kung talagang may marriage arrangement ako sa iyo, walang paraan na hindi ko malalaman ang tungkol dito. At saka, hindi ba sasabihin sa akin ng aking lolo ang tungkol dito? Anong biro?" Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, mas maraming tao ang nakatitiyak na nagsisinungaling si Joff. "Sabi ko may marriage arrangement kami, so may marriage arrangement talaga." Dahil sa pag-aalinlangan ng lahat, napangisi si Joff. Pagkalipas ng ilang oras, kapag lumabas ang aking ama mula sa closed-door cultivation, hihilingin ko sa kanya na personal na bisitahin ang Tyrannic Saber Mansion para mag-propose ng kasal. Naniniwala ako na hindi tatanggihan ng iyong lolo ang proposal ng kasal mula sa aming pamilya. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, baka sa kanyang mga mata ang pagkahumaling. Kasabay nito, ipinadala niya ang kanyang boses kay Felina, "Felina, maswerte ka na nahulog ako sa iyo." Nang marinig ang kanyang voice transmission, kitang-kita sa mga mata ni Felina ang mga bakas ng pagkasuklam habang nilinaw niya ang kanyang paninindigan sa pagsasabing, "Gusto mo, Felina, napakasalan kita. Gusto mo. Natatakot ako na hindi ikaw ang magdedesisyon." Lalong lumawak ang masamang tingin ni Joff. Base sa titig nito habang nakatingin sa kanya, parang nasa palad na niya ito. Nang marinig ni Felina ang kanyang mga salita, agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kung talagang pumunta ang ama ni Joff sa kanilang Tyrannic Saber Mansion para mag-propose ng kasal, talagang mahirap para sa kanyang lolo na tanggihan ito. Kung tatanggihan niya ito, makakasakit ito sa ama ni Joff, ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Bukod dyan, masasaktan din nila ang lolo ni Joff, isa sa 2 guardians ng Mystical Sky Mansion. Kahit na ang Mystical Sky Mansion ay hindi kailanman magpapahirap sa Tyrannic Saber Mansion dahil sa personal na relasyon ni Joff, at ang kanyang lolo ay hindi natakot sa kanyang ama, kailangan pa ring maging maingat ang kanyang lolo sa kanyang lolo dahil siya ay isang elite powerhouse sa Mystical Sky Mansion. Ang kanyang lakas ay mas mababa lamang sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatingin kay Felina na may simpatikong tingin. Biglang, isang boses ang nagsabi, "Ang ingay."
Isang kislap lang ang nakita ng mga tao sa harap ng kanilang mga mata na tila sila'y nabulag ng araw sa ilang sandali bago nila narinig ang tunog ng isang pagsabog na umalingaw sa hangin. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng karamihan, isang parang multo ang lumitaw sa lugar kung saan orihinal na nakatayo si Joff. Samantala, ipinadala si Joff na lumipad sa malayo. Siya ay nagpakita ng labis na kahabag-habag habang siya ay pinalipad at nagsuka ng isang subo ng dugo na pinalamutian ang kalangitan tulad ng mga pulang rosas. Katahimikan. Tahimik na inilipat ng mga tao ang kanilang mga mata sa figure na nakatayo sa orihinal na lugar ni Joff. Boom! Kasabay ng malakas na tunog, marahas na bumagsak si Joff sa lupa. Ilang beses siyang gumulong sa lupa bago tuluyang kumawala ang kanyang true origin sa pagpigil at tumulong na patatagin siya. Nang tumayo si Joff, ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay lubhang malungkot, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na nakakatakot. Alvin! How dare you sneak attack on me? You're seeking death. Tinitigan ni Joff ang binata na nagpalipad sa kanya. Ang tingin sa kanyang mga mata at tono ng kanyang boses ay puno ng layuning pagpatay. Sneak attack. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, ngumiti siya ng walang pakialam. Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay hindi ka nasisiyahan sa palihim kong pag-atake? Paano ito? Ipaglaban natin ito ng patas. Papayagan kitang gawin ang unang 3 hakbang. Labanan ito ng patas. Hinahayaan siyang gawin ang unang 3 galaw. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, nanumbalik ang pakiramdam ng mga tao. Marami sa kanila ang nanunuya kay Joff. Batay sa kanilang nalalaman, si Joff ay isa lamang intermediate refined saint stage martial cultivator kahit na ang kanyang background ay hindi pangkaraniwan. Kung talagang nakipag-away siya kay Alvin sa patas na laban, ito ay katumbas ng paghuhukay niya ng sarili niyang libingan. Sino si Alvin? Siya ang mas malakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Hindi pa siya umabot sa edad na 40, ngunit ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok na ng refined saint stage. Sa lakas ni Joff, paano siya magiging katapat ng isang tulad niyan? Kahit na pinahintulutan ni Alvin si Joff na gawin ang unang 3 galaw, at gumamit lamang siya ng mga diskarte sa pagtatanggol, imposible pa rin para kay Joff na masira ang kanyang depensa. Masyadong malawak ang pagitan ng kanilang lakas. Sa pagharap sa hamon ni Alvin, ang ekspresyon ni Joff ay nagbago ng husto. Naging berde ang kanyang mukha bago ito namutla. Hindi siya tanga. Walang paraan na tatanggapin niya ang hamon ni Alvin. Kahit napayagan siya ni Alvin na gawin ang unang 3 galaw, maghuhukay lang siya ng sarili niyang libingan. Dahil ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Joff, walang nakakaalam na ang 12 disipulo ng Heaven Palace na sumunod kay Joff ay tahimik na umalis. Pagkatapos niyang lisanin ang summit at ang Heaven Palace, pumunta siya sa main mansion. Tulad ng inaasahan, nagmamalasakit siya sa akin. Nang makita ni Felina si Alvin na naghihiganti para sa kanya, isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Maamo ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Malamig na tinitigan ni Joff si Alvin habang nagtanong ito sa malalim na boses, Alvin, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako naghanap ng gulo sa iyo, kailangan mo ba akong saktan? Bakit kita sinaktan? Ngumiti si Alvin. Don't tell me hindi mo talaga alam kung bakit kita sinaktan. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi ko hahayaan ang bagay na ito. Huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo sa Mystical Sky Mansion dahil lang sa ikaw ay malakas at may mataas na likas na talento. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, maraming tao sa Mystical Sky Mansion na mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kahit sino sa mga direktang disipulo ng aking ama ay makakasigurado na mamamatay ka. Nang matapos ni Joff ang kanyang pangungusap, binyantaan niya si Alvin. Binalay mo ang isang mahinang babae sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, at gayon pa man, ikaw ay kumikilos ng napakatuwid. Napangiti si Alvin. Siya ay kalmado mula sa simula hanggang sa huli. Hindi siya natatakot kay Joff. Sa katunayan, tila hindi niya pinansin ang mga banta ni Joff. So naghihiganti ka sa kanya. Lumipat ang mga mata ni Joff mula kay Alvin patungo kay Felina bago siya ngumisi. Napagpasyahan ko na maging akin ka para tiyak na magiging akin ka.
Naniniwala akong papayag ang lolo mo, ang mansion master ng Tyrannic Saber Mansion, sa proposal ko sa pagpapakasal. Pagkatapos nating ikasal, at tapos na akong makipaglaro sa iyo, hahanap ako ng 100 matipunong lalaki para paglaruan ka. Natural, sinabi lang ito ni Geoff kay Felina sa pamamagitan ng voice transmission. Kahit na ako, si Felina, ay kailangang mamatay, hinding-hindi kita pakakasalan. Tahimik na sumagot si Felina sa pamamagitan ng voice transmission. Kahit na pagbigyan ng kanyang lolo ang kanyang kahilingan, hindi siya magpapakasal kay Geoff. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pakasalan siya. Magaling. Napakahusay. Maghintay at tingnan natin pagkatapos. Ang voice transmission ni Geoff sa pagkakataong ito ay tila na puno ng galit. Sa huli, idinagdag niya muli pagkatapos niyang kumalma, nagpunta na ang aking lalaki sa Mystical Sky Mansion para imbitahan ang aking nakatatandang kapatid na lalaki. Kapag dumating ang aking nakatatandang kapatid, hahayaan kitang masaksihan ng sarili mong mga mata ang kalunos-lunos na kinahinatnan ng taong iyon na naghiganti para sa iyo. Si Felina ay hindi natatakot sa kamatayan, ngunit hinding-hindi niya ilalagay si Alvin sa panganib para sa kanyang sariling kapakanan anuman ang mangyari. Bilisan mo. Sabihin mo kay Senior Brother Paul na kailangan natin si Vice Palace Master Steven. Hiniling na ni Geoff sa isa sa kanyang mga tauhan na imbitahan ang kanyang senior brother mula sa main mansion. Hinala ko ang kanyang senior na kapatid ay direktang disipulo ng kanyang ama at isang eminent saint stage na disipulo sa Mystical Sky Rankang. Binalaan kaagad ni Felina si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Puno ng pagkabalisa ang tono niya. 1753. Ang mga tanyag na alagad ng stage ng Saint sa Mystical Sky Rankang mula sa main mansion. Nang marinig ang voice transmission ni Felina, naging malamig ang tingin ni Alvin. Nang muli itong lumipat kay Geoff, isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang makikita sa kanyang mga mata. Noong una, umatake lang siya dahil gusto niyang turuan si Geoff ng leksyon para ipaalam sa kanya na hindi lahat ay maaaring mabuli niya. Hindi bababasa, hindi niya, Alvin, mga kaibigan. Bagamat ayaw niyang aminin ito, itinuring na niya si Felina bilang kaibigan sa kanyang puso. Paano kaya niya ito matitiis kapag nakita niyang tinutokso at binubuli ang kaibigan sa harap niya? Kung kaya niyang tiisin ang ganoong tanawin, hindi na siya si Alvin. Whoosh! Parang may umihip na hangin, nawala si Alvin sa kinatatayuan niya. Junior Brother Alvin. Naging seryoso ang ekspresyon ni Paul habang sinusubukan niyang pigilan si Alvin, ngunit huli na ang lahat. Sampal. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malutong na tunog ng sampal. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Alvin ay nagpakita sa harap ni Geoff, at ang isang bahagi ng mukha ni Geoff ay namamagana. Isang malinaw na palm print ang makikita sa kanyang mukha. Naging seryoso ang ekspresyon ni Geoff habang tinitigan niya ng masama si Alvin. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sabihin, Ling. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isa pang sampal. Sinampal siya ni Alvin sa kabilang bahagi ng mukha niya hanggang sa namamagarin ito. Ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Geoff ay tumindi, ngunit hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Nag-aalala siyang muling gagawa ng hakbang ang lalaking nasa harapan niya kapag nagsalita ito. Pagpasensyahan mo na, Geoff. Dapat mong tiisin. Ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Siguradong maghihiganti ka sa hinaharap. Talagang papatayin mo ang taong ito sa isang kakilakilabot na kamatayan. Paulit-ulit na inisip ito ni Geoff sa kanyang isipan habang sinusubukan niyang pigilan ang galit sa kanyang puso. Natural lang na makaramdam siya ng sobrang galit na malapit na siyang mabaliw. Sa buong buhay niya, ito ang unang beses niyang masampal sa mukha. Bukod dito, ito ay sa pamamagitan ng isang taong halos kaedad niya. Ito ay isang kahihiyan sa kanya, at ito ay nakaukit ng malalim sa kanyang puso at mga buto. Kung hindi mamatay ang taong ito sa harapan niya, hindi siya mabubuhay ng payapa. Hingal. 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 Samantala, umalangaw-ngaw sa hangin ang ingay ng mga taong humihingal. Ang daming tao ay nagsimulang isa-isang bumalik sa kanilang katinoan.
Laking gulat nila sa ginawa ni Alvin. Kay junior brother Alvin talaga. Ngumiti si Paul ng pilit. Hindi niya sinubukang pigilan si Alvin kanina dahil hindi rin niya gusto ang ugali ni Geoff. Gayunpaman, nang muling kumilos si Alvin, gusto niya itong pigilan, ngunit huli na ang lahat. Masyadong katawa-tawa si Alvin, tama. Si Geoff ay hindi isang ordinaryong disipulo ng Heaven Palace, maraming mga disipulo ng Mystical Sky Mansion ang nagbulungan sa kanilang mga sarili, nagulat. Ito ay talagang isang pagkabigla sa kanila kapwa sa paningin at pag-iisip. Alam na alam nila ang background ni Geoff. Sa Mystical Sky Mansion, kahit na ang mga matataas na elder na iyon sa Mystical Sky Mansion ay hindi nang ahas na saktan lang si Geoff, pati na ang mga disipulo. Gayunpaman, si Geoff ay binugbog ng isang disipulo na hindi pa umabot sa edad na 40 taong gulang at kakapasok lang sa Mystical Sky Mansion hindi pa nagtagal. Tsaka 2 beses pa siyang sinampal. Anong mabuting tao? Saan kumukuha ng lakas ng loob si Alvin? Sino ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob? Talagang napahamak siya sa pananakit kay Geoff ng ganoong sukat. Sa tingin ko ay hindi. Huwag kalimutan na hindi rin ordinaryong disipulo si Alvin sa ating Mystical Sky Mansion. Siya ang pinakamalakas sa mga kabataang henerasyon sa ating Mystical Sky Mansion at ang hinaharap na pag-asa ng ating Mystical Sky Mansion. Kung siya ay nasa panganib, sa tingin ko kahit si Lord Mansion Master ay lalabas para protektahan siya, tama ba? Mayroon kang punto. Gayunpaman, huwag kalimutan na madaling pumatay ng isang tao sa Mystical Sky Mansion nang hindi inaalerto si Lord Mansion Master. Maraming mga alagad ng Mystical Sky Mansion ang nagbulungan. Naramdaman nilang hinuhukay ni Alvin ang sarili niyang libingan sa pamamagitan ng pagtrato kay Geoff sa ganitong paraan. Junior brother Alvin, huwag masyadong padalos-dalos. Ipinadala ni Paul ang kanyang boses kay Alvin, ang unang aral na itinuro mo kay Geoff ay maaaring turing na makatwiran. Gayunpaman, ang 2 sampal na ibinigay mo sa kanya ay kahihiyan lamang sa kanya sa publiko. Medyo out of line. Sinabi yun ni Paul dahil wala siyang kamalay-malay na ipinadala na ni Geoff ang isa sa kanyang mga tauhan sa main mansion para hanapin ang mga eminent saint stage na disciple sa Mystical Sky Ranking para tulungan siyang maghiganti kay Alvin. Siya. Nang makita ni Felina na binigyan ni Alvin ng 2 sampal si Felina, nagulat din siya. Nakabawi lang siya pagkatapos ng ilang sandali. Nang maisip niya ang background ni Geoff, napuno siya ng takot habang pinagpawisan siya sa ngalan ni Alvin. Masyadong padalos-dalos ang 2 sampal mo. Ipinadala ni Felina ang kanyang boses kay Alvin. Puno ng pag-aalala ang tono niya. Sa paggawa nito, lubos mong ikinagalit si Geoff. Mukhang isa lang sa inyo ang makakaligtas sa Mystical Sky Mansion sa hinaharap. Bagamat alam niya ang dahilan ng 2 sampal na ibinigay ni Alvin kay Geoff, naramdaman pa rin niya na masyado itong nagmamadali. Natural, naramdaman lang niya ito dahil nag-aalala siya sa kanya. Crash! Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili. Alam niyang pambihira ang background ni Geoff. Gayunpaman, hindi niya estilo ang manatiling maamo at magpasakop sa inaapi. Sa landas ng martial daw ni Alvin, walang puwang para sa takot. Gaano man kahirap ang landas na nasa harapan niya, daraanan pa rin niya ito para bumangon at tumayo sa tuktok. Sa oras na ito, umatras si Pancho sa malayo. Para bang natatakot siya na kahit papaano ay madamay siya sa gulo na ito. Nakapasok lang ako sa Mystical Sky Mansion hindi masyadong matagal kaya walang partikular na hinahangaan. Gayunpaman, dapat kong sabihin na talagang hinahangaan ko si Alvin. May sumigaw. Bagaman hindi masyadong malakas ang kanyang boses, narinig ng maraming tao ang kanyang mga salita. Sumasang-ayon ako. Isantibi mo ang mga kahihinat na maaari niyang kaharapin mamaya, ang tapang niya lang ay kahanga-hanga. Maraming mga alagad ng Mystical Sky Mansion ang tumunog. Ang ilan sa kanila ay humanga kay Alvin dahil sa kanyang katapangan, natural, may ilan din na nakakaramdam na siya ay naghahanap lamang ng kamatayan. Talagang iniisip ni Alvin na kaya niyang kumilos ayon sa gusto niya sa Mystical Sky Mansion dahil sa kanyang mataas na likas na talento. Bakit hindi niya tingnan ang kanyang kasalukuyang cultivation base? Marami pang mas malakas kaysa sa kanya sa Mystical Sky Mansion. Tama. Ang taong nasaktan niya ay hindi ordinaryong tao.
Si Joff. Alam ng lahat ang background ni Joff. Sa pagkakataong ito, si Joff ay dumanas ng ganitong kahihiyan, sigurado akong hindi papabayaan ng Vice Mansion Master at ng Guardian ang bagay na ito kapag nalaman nila ang tungkol dito. Eksakto. Marahil ang Vice Mansion Master at Guardian Elder ay maaaring hindi personal na kumilos. Gayunpaman, napakahirap pa rin para kay Alvin kung hilingin nila sa kanilang mga nasasakupan na kumilos. Marahil, ang Vice Mansion Master at ang mga tauhan ng Guardian ay maaaring hindi maglakas loob na patayin siya ng hayagan sa Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, sino ang makakatiyak na hindi sila makakahanap ng pagkakataon na patayin siya? Kahit na mataas ang kanyang likas na talento, para siyang lumulutang na usok at dumaraan na ulap bago siya lumaki sa kanyang buong potensyal. Mas maraming alagad ng Mystical Sky Mansion ang nadama na hindi katalinuhan ni Alvin na saktan si Joff sa ganoong lawak. Natural, narinig ni Alvin ang kanilang mga salita, ngunit hindi siya naabala nito. Alam niyang kahit na hindi siya gumawa ng hakbang laban kay Joff ngayon, hindi pa rin hahayaan ni Joff ang mga bagay-bagay dahil sa kanilang naunang pagtatalo. Siya ay lubos na tiwala sa kanyang paghatol sa mga tao. Sa isang sulyap lang, masasabi niyang si Joff ay isang maliit na tao. Siya yung tipong ginawang bundok ang molehill. Dahil dito, hindi pinagsisihan ni Alvin ang kanyang mga ginawa. Whoosh! 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 Walang paabi, umalangaw-ngaw sa di kalayuan ang tunog ng tatlong bagzo ng hangin na sumisipol sa hangin. Hindi nagtagal, lumitaw ang tatlong figure sa tuktok ng Heaven Palace. Isa na rito ang taong tahimik na umalis kanina. Siya ang alipin ni Joff. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa likod ng dalawang binata. Sa pagitan ng dalawang binata, ang isa ay nakasuot ng puti habang ang isa naman ay nakasuot ng itim. Habang sila ay magkatabi sa kalangitan, sila ay parang ang black and white impermanence na nagmula sa impyerno upang kunin ang buhay ng isang tao. Take note. Ang Black and White Impermanence ay dalawang Diyos sa Chinese folk religion na namamahala sa pag-escort sa mga espiritu ng mga patay sa underworld. Baldo. Thick Boy. Nang lumitaw ang mga binata na nakaputi at nakasuot ng itim, natural, naakit nito ang atensyon ng maraming tao. Si Paul ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Nang makita sila ni Paul, naging malungkot kaagad ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, ipinadala niya ang kanyang boses kay Alvin na nakatayo sa hindi kalayuan. Junior Brother Alvin, halika sa tabi ko. Bilisan mo. Ang tono ni Paul ay puno ng pagmamadali. Sa sandaling ito, napansin din ni Alvin ang mga bagong dating. Hindi siya masyadong nagulat dahil binalaan siya ni Felina kanina. Nang marinig niya ang mga salita ni Paul, hindi niya tinanggihan ang mabuting hangarin ni Paul. Sa isang iglap lang, nagpakita siya sa tabi ni Paul. Nang lumitaw ang dalawang binata, si Joff na sinampal ni Alvin hanggang sa mamaga ang kanyang mukha sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Mabilis siyang lumapit sa dalawang binata habang siya ay sumisigaw, Senior Brother Baldo. Senior Brother Thick Boy. Marahil, naramdaman ni Joff na mas panatag na siya ngayong nakatayo na siya sa tabi ng dalawang binata, muli niyang pinandilatan si Alvin na may intensyong pumatay. Senior Brother Baldo, Senior Brother Thick Boy, siya na. Siya si Alvin. Hindi lang niya ako sinaktan, kundi sinampal niya pa ako ng 2 beses sa harap ng lahat. Hindi lang niya ako pinahiya sa pamamagitan ng pagsampal sa akin sa publiko, kundi ipinahiya niya rin ang aking ama. Nabaluktot sa galit ang ekspresyon ni Joff nang matapos siyang magsalita. Matapos pakinggan ang mga salita ni Joff, ang mga ekspresyon ng dalawang binata ay agad na naging seryoso. Pinandilatan nila si Alvin na may layunin din na pumatay. Ang taong nakaputi ay tinatawag na Baldo habang ang nakaitim ay Thick Boy. Ang dalawang ito ay mga alagad na kinuha ng ama ni Joff matagal na ang nakalipas. Dahil pareho silang mga ulila, kinuha nila ang apelyido ng ama ni Joff, Dalton. Kahit na ang kanilang lakas ay itinuturing na karaniwan sa lahat ng mga disipulo ng ama ni Joff, ang kanilang katapatan ay hindi isang bagay na maihahambing ng ibang mga disipulo. Ang boses ni Paul ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Baldo. Thick Boy. Tumango si Alvin. Silang dalawa ay mga eminent saint stage disciples na nasa Mystical Sky Rankang.
Sila ay parehong early eminent saint stage martial cultivators tulad ko, patuloy na idinagdag ni Paul sa pamamagitan ng kanyang voice transmission. Maagang eminent saint stage. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaaring ituring na siya ay nananakot sa mahihina kung siya ay lumaban sa mga nasa ibaba ng eminent saint stage. Ito ay isang pinaka-welcome na pagkakataon kung makakalaban niya ang isang powerhouse sa eminent saint stage. Malungkot ang ekspresyon ni Baldo nang titigan niya si Alvin at nagtanong sa malamig na boses, "Ikaw si Alvin?" 1754. Dahil sa halos patanong na tono ni Baldo, sinulyapan lang siya ni Alvin nang walang pakialam bago siya pinansin. Kahit na si Baldo ay isang martial cultivator sa tuktok ng eminent saint stage, siya, si Alvin, ay hindi matatakot sa kanya, lalo pa ang katotohanan na siya ay isang early eminent saint stage martial cultivator. Kung talagang galit si Alvin, maaari niyang itinaas ang kanyang Jasper Celestial Sword at agad na pinatay sina Baldo at Tickboy. Hindi nagtagal, maraming mga alagad ng Mystical Sky Mansion sa eksena ang nagsimulang makilala sila. Bulalas nila, sila ang mga eminent saint stage na disipulo sa Mystical Sky Ranking at kadalasang naglilinang sa main mansion. Hindi ba't ang lalaki sa likod nilang dalawa ay alipin ni Joff? Kailan pa siya umalis? Mukhang hinanap niya sina Baldo at Tickboy at hiniling na pumunta sila. Hindi katakatakang nilunok ni Joff ang kahihiyan ng tahimik kanina. Lumalabas, nagpadala na siya ng isang tao para hanapin ang kanyang backup. Sa sandaling ito, mahuhulaan din ng lahat ang dahilan ng paglitaw dito ni Baldo at Tickboy. Tiyak na hiniling sila ni Joff na pumunta at harapin si Alvin. Sa aming Mystical Sky Mansion, tanging ang mga eminent saint stage na disciples lamang ang kwalipikadong marank sa Mystical Sky Ranking. Maging Baldo o Tickboy, ang kanilang cultivation base ay dapat na nakapasok na sa eminent saint stage dahil nasa Mystical Sky Ranking sila. Napahamak na si Alvin dito. Kilala ko itong si Baldo at Tickboy. Pareho silang direktang disipulo ni Vice Mansion Master Dalton. Ulila na raw sila at kinuha ni Vice Mansion Master Dalton para alagaan mula pagkabata. Sa puso nila, walang pinagkaiba si Vice Mansion Master Dalton sa isang ama. Sabi nga sa kasabihan, kung mahal mo ang may-ari, o ang aso niya. Si Joff ang nag-iisang biological na anak ni Vice Mansion Master Dalton dahil dito, tinuturing nila si Joff bilang sarili nilang nakababatang kapatid. Kaya sila talaga ang mga direktang disipulo ni Vice Mansion Master Dalton. No wonder nagpadala si Joff ng isang tao para hanapin sila. Sok-sok, dalawa silang eminent saint stage powerhouses. I wonder kung paano sila haharapin ni Alvin. Bagaman makapangyarihan si Alvin, at siya ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion, malayo pa rin siyang may kumpara kina Baldo at Tickboy. Tama. Marahil ay maaaring maabot ni Alvin ang antas ni Baldo at Tickboy sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi siya makakapantay sa kanila. Habang nagpapatuloy ang talakayan, maraming tao ang natakot para kay Alvin. Nang marinig ni Felina ang talakayan sa paligid, nalaman niya ang tungkol sa background ni Baldo at Tickboy. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang siya ay bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga, walang hiya. Kasabay nito, ang mga bakas ng pag-aalala ay makikita sa kanyang taglagas na mga mata. Talagang nag-aalala siya sa kaligtasan ni Alvin. Ang dahilan kung bakit nasangkot si Alvin kay Joff ay dahil sa kanya. Dahil dito, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. No wonder you dare you to hurt little junior brother. Matapang ka talaga. Dama po din ang tingin ni Tickboy kay Alvin nang makita niya kung paano hindi pinansin ni Alvin si Baldo. Ang kanyang mga mata ay napakalamig at puno ng layuning pumatay. Pinaramdam nito kay Alvin na para siyang tinutumbok ng isang makamandag na ahas. Gayunpaman, sa buong buhay niya, nakita niya ang maraming tao na nakatingin sa kanya ng ganoong tingin. Dahil sa kadahilanang ito, siya ay ganap na immune dito ngayon. Matiim na tinitigan ni Joff si Alvin. Ang kanyang namamagang mukha ay may mabangis na ekspresyon habang tinitigan niya ng masama si Alvin.
Sinabi niya sa nakapikit ng ngipin, Senior Brother Baldo, Senior Brother Tikboy, gusto kong lumuhad siya at humingi ng tawad sa akin. Bagamat labis siyang nagalit, hindi umabot sa puntong nawalan siya ng katinoan. Nangangati siyang patayin si Alvin, ngunit alam niyang imposible na ito ngayon. Kung hindi, mapapahamak siya. Sa kabila ng kanyang kahangahangang background, mapaparusahan pa rin siya dahil sa paglabag sa panuntunan ng Mystical Sky Mansion kung maglakas loob siyang pumatay ng tao sa publiko sa Mystical Sky Mansion. Sa oras na iyon, kahit ang kanyang ama at lolo ay maaaring hindi siya mailigtas. Kahit na nakaligtas siya sa swerte, mapapatalsik pa rin siya sa Mystical Sky Mansion. Para kina Baldo at Tikboy, ang master na nagdala sa kanilang dalawa pabalik sa Mystical Sky Mansion ay parang isang magulang sa kanila. Siya ang pinaka-iginagalang nila. Ngayon, ang nag-iisang anak na lalaki ng kanilang iginagalang na amo, si Geoff, ang little junior brother na minahal nila dahil sa kanyang ama, ay hindi lamang nasaktan kundi 2 beses ding sinampal sa publiko. Siya ay napahiya. Paanong hindi sila makaramdam ng galit? Para sa kadahilanang ito, sa sandaling ang mga salita ni Geoff ay lumabas sa kanyang bibig, sina Baldo at Tikboy ay bumangon sa hangin ng sabay-sabay. Sa isang iglap lang, nagpakita sila malapit kay Alvin. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, ang tunog ng 2 bagzo ng hangin ay sumipol sa hangin. Si Paul at ang isa pang figure ay lumitaw sa harap ni Alvin, pinuprotektahan siya. Kung gusto mong hawakan siya, kailangan mong dumaan sa aking, Felina, bangkay. Isang determinadong boses ang umalangaw-ngaw mula sa isang maselang figure na sumasangga kay Alvin. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Ang may-ari ng maselang figure ay may sexy at mapang-akit na katawan na may mukha ng isang anghel. Ito ay walang iba kundi si Felina. Sa sandaling ito, pinuprotektahan niya si Alvin sa likod niya na para bang siya ay isang tigre na nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Tinitigan niya ng masama sina Baldo at Tikboy na parang hindi siya natatakot sa kamatayan. Nang makabawi ang lahat, nagkagulo sila. Hindi nila inaasahan na kikilos si Felina ng katawa-tawa hanggang sa itataya ang kanyang buhay para kay Alvin. Hindi lahat ay nagtataglay ng ganoong katapangan. Sa tingin mo ba mapipigilan mo tayong dalawa? Matapos marinig ni Baldo at Tikboy ang mga salita ni Felina, gulat na tumingin sila kay Felina. Matapos nilang maalis ang kanilang pagkabigla, pinaalis nila siya dahil hindi sila masyadong mataas ang tingin sa kanya. Masasabi nila mula sa kanilang divine consciousness na ang babaeng disipulong ito ay nasa intermediate refined saint stage lamang. Wala siyang kakayahan na pigilan sila. Nang si Felina ay nakatayo sa tapat ni Baldo at Tikboy, isang nangingibabaw na boses ng lalaki ang nagsabi, hindi ko ugali na hayaan ang isang babae na protektahan ako. Si Alvin ay nagpakita sa harap ni Felina, pinuprotektahan siya. Balak niyang lumabas kanina. Gayunpaman, ang aksyon ni Felina ay nagulat sa kanya, nagulat siya saglit. Ito ang dahilan kung bakit siya nahuli sa pag-alis. Nang lumabas si Felina at protektahan siya, habang tinitingnan niya ang kanyang payat at magandang figure, nawala rin ang huli niyang pagtatangi sa kanya. Naantig siya sa kanyang aksyon at lubos na kinilala siya bilang isang kaibigan sa kanyang puso. Ako ang nag-imbite ng gulo. Hindi ako luluhod at tatayo sa tabi. Nang makita ni Felina si Alvin na lumalabas sa kanyang harapan, dali-dali niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi nila ako mangangahas na patayin. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga salita ay hindi pinansin ni Alvin. Alam na alam ni Alvin na kahit wala ang insidente ni Felina, ang isang maliit na tao tulad ni Geoff ay hindi siya papakawala ng ganoon kadali. Magiging pareho ang kalalabasan sa huli. Ang insidente ni Felina ay isang catalysta lamang at pinabilis ang mga bagay. Dahil dito, hindi niya naramdaman na ang kanyang pagtatalo kay Geoff ay may kinalaman kay Felina. Habang nakatayo si Alvin sa harap ni Felina, tumingin siya kina Baldo at Tikboy. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado na parang ang 2 taong nakatayo sa kanyang harapan ay wala sa eminent saint stage ngunit isang taong madali niyang matatalo. Not bad. You're manly enough. Gayunpaman, minsan, kailangan mong magbayad ng halaga para sa pagpapakitang gilas sa harap ng isang babae. Natural, kahit hindi ka nagpakita, ang presyo na kailangan mong bayaran ay mabigat din.
Ngumiti si Tikboy. Ang kanyang ngiti ay medyo nanlalamig, nito ay nagpadala ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Si Baldo ay malamig na tumingin kay Alvin at sinabi sa mapang utos na tono, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ng aking little junior brother? Lumuhad ka at humingi ng tawad." Baldo, Tikboy. Sa sandaling ito, humakbang si Paul pasulong sa ere at tumayo sa tabi ni Alvin. Mataimtim niyang tiningnan sina Baldo at Tikboy. "Sigurado akong pareho kayong kilalang kilala kung sino ang mali sa pangyayari ngayon. Huwag lumampas sa linya. Ano? Tutulungan mo siya at kumilos, Paul." Ngumiti ng masama si Tikboy. "Mukhang naaalala ko na nawala ka sa akin dati, tama?" Nang marinig ni Paul ang kanyang mga salita, naramdaman niyang lumilipat sa kanya ang lahat ng mata sa paligid. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang siya ay sumagot, "Tikboy, si junior brother Alvin ay iba sa akin. Mas mabuting ihanda mo ang iyong sarili kung gusto mong aipatong ang iyong mga kamay sa kanya." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Baldo na nakakunot ang noo habang nakatingin kay Paul. "Sigurado akong pareho kayong nakarinig ng likas na talento ni junior brother Alvin bago ito. Sa pagkakaalam ko, kahit si Lord Mansion Master ay nalaman ang tungkol sa kanyang pag-iral." Sa sandaling ito, kinausap ni Paul sina Baldo at Tikboy sa pamamagitan ng voice transmission kaya walang nakakaalam kung ano ang kanyang sinasabi. "Lord Mansion Master." Sa sandaling matapos magsalita si Paul, agad na naging seryoso ang mga ekspresyon ni Baldo at Tikboy. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Paul. Kung nalaman ni Lord Mansion Master ang tungkol sa pag-iral ni Alvin, tiyak na binibigyang pansin din siya nito. Bukod dito, maaari pa nga niyang kunin siya bilang kanyang direktang disipulo. Posibleng siya na ang kanyang huling alagad. Pareho kayong matalino kaya hindi ko na kailangan pang i-spell out ang mga bagay-bagay para sa inyo, di ba? Idinagdag si Paul sa pamamagitan ng voice transmission. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Baldo at Tikboy bago sila tumingin kay Joff at sinabi sa kanya ang sinabi ni Paul sa kanila. "Lord Mansion Master." Nang marinig ni Joff ang mga salita ni Baldo at Tikboy, hindi niya maiwasang sumimangot din. Gayunpaman, agad ding nabawasan ang pagsimangot niya. Napangiti siya habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Senior Brother Baldo, Senior Brother Tikboy, pareho kayong hindi kailangang mag-abala dito. Si Paul ay may magandang relasyon kay Alvin. Natural lang sa kanya na ipagtanggol si Alvin. Kung tungkol sa sinabi niya, marahil, ito ay totoo. Ngunit, ano? Si Lord Mansion Master ay maghihiganti sa atin sa hinaharap pagkatapos niyang tanggapin si Alvin bilang kanyang disipulo." Nang tumingin muli si Joff kay Alvin, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may nakakatakot na layuning pumatay. Bukod dito, kung luluhod siya at humingi ng tawad sa akin sa publiko ngayon, hindi siya tatanggapin ni Lord Mansion Master bilang isang disipulo kahit gaano pa niya kagusto ang kanyang likas na talento. Paano posible na kunin ni Lord Mansion Master ang gayong tao na napahiya bilang kanyang disipulo? Natapos si Joff sa isang buntong hininga nang lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Nang ang mga salita ni Joff ay ipinadala sa mga tainga ni Baldo at ni Tikboy, tila ito ay nagbigay sa kanila ng lakas at pagpapatahimik na epekto. 1755. Sa totoo lang. Kung lumuhad si Alvin at humingi ng tawad kay Joff sa publiko, tiyak nakakalat ang insidente sa Mystical Sky Mansion pagkatapos ng araw na ito. Sa ganitong mga sitwasyon, walang sino man ang magkakaroon ng mataas na pagtingin kay Alvin kahit gaano pa kataas ang kanyang likas na talento. Kahit na may intensyon si Lord Mansion Master na kunin siya bilang kanyang disipulo, malamang na magbago ang isip niya pagkatapos ng insidenteng ito. Agad na nakaramdam ng kagaanan sina Baldo at Tikboy. Hindi nila pinansin ang mga salita ni Paul. Naging malungkot ang ekspresyon ni Paul nang makita niya ang nakamamatay na kinang sa mga mata ni Baldo at Tikboy. Napagtanto niyang hindi sila natatakot sa kanyang babala. Agad niyang ipinadala muli ang kanyang boses sa kanila. "Baldo, Tikboy, alam kong pareho kayong gustong protektahan si Joff, ngunit handa ka bang makipagsapalaran? Paul, itigil mo ang panloloko at subukang takutin kami." Tinuya siya ni Baldo sa pamamagitan ng voice transmission.
Kung lumuhad si Alvin at humingi ng tawad sa little junior brother ngayon, sa tingin mo ba ay magugustuhan pa rin siya ni Lord Mansion Master kapag kumalat ang balita tungkol dito? Hindi inaasahan ni Paul na mag-iisip ng ganito si Baldo. Mas naging malungkot ang ekspresyon niya. Sa tingin mo ba luluhod si junior brother Alvin at hihingi ng tawad kay Joff? Nananaginip ka. Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung nananaginip ako o hindi. Napangiti si Baldo. Paul, binabalaan kita. Mas mabuting huwag kang makialam sa bagay na ito. Dapat mong malaman ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa mga supling ng ating Dalton clan. Sa oras na iyon, kahit ang iyong master, Vice Palace Master Steven, ay hindi man lang magagawang protektahan ka. Isang tahasang pagbabanta. Sa pagharap sa banta ni Baldo, naging kulay berde at puti ang mukha ni Paul. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Baldo. Dahil sa presensya ng Guardian at ng Vice Mansion Master sa Dalton Clan, masasabing pagmamayari ng Dalton Clan ang buong Mystical Sky Mansion. Ang sino mang alagad ng Mystical Sky Mansion na nakasakit sa isang tao mula sa Dalton Clan ay karaniwang magiging masama. Paul, pag-isipan mong mabuti. Gusto mo ba talagang labanan ang mga supling ng ating Dalton Clan para sa kapakanan ng isang bagong disipulo? Tumingin si Tickboy kay Paul at ngumisi. Senior Brother Paul, ang insidenteng ito ay walang kinalaman sa iyo. Walang dahilan para maging kaaway mo sila dahil dito. Tumingin si Alvin kay Paul na nakatayo sa tabi niya at ngumiti. Kahit ano paman, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyong pagtayo sa tabi ko sa sandaling ito, Senior Brother Paul. Gayunpaman, maaari kang tumayo sa gilid at panoorin kung paano ko ito haharapin sa aking sarili. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, kumpiyansa siyang tumingin kay Paul. Gayunpaman, sa pagharap sa kumpiyansa ni Alvin, inisip ni Paul na kumikilos lamang si Alvin upang maging komportable siya at hindi mag-alala. Junior Brother Alvin, sa tingin mo ba ako, si Paul, ang tipo ng tao na iiwan ang kaibigan ko sa harap ng panganib at tatakas ng mag-isa? Sumagot si Paul na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Batay sa kanyang mga salita, walang duda na sinadya niyang tumayo kasama si Alvin. Huwag mo rin akong kakalimutan. Tumanggaw si Felina, gustong humakbang pasulong. Gayunpaman, ikinaway ni Alvin ang isang kamay at pinilit siyang umatras. Bakit gusto mong sumali sa gulo? Lumingon si Alvin upang sumulyap kay Felina na may kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata. Nang makita niya kung gaano siya nag-aalala, wala siyang ibang magawa kundi ihatid ang boses sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dalawa lang itong Early Eminent Saint Stage Martial Cultivator. Kakayanin ko pa sila. Nang marinig niya ang mga salita nito, natigilan siya na para bang tinamaan siya ng kidlat. Dalawang Early Eminent Saint Stage Martial Cultivator lang. Kung isa pang Martial Cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage ang nagsabi nito, ang unang bagay na papasok sa isip ni Felina ay, napaka-high-handed na komento. Gayunpaman, nang ang mga salitang ito ay binigkas ni Alvin, ito ay nagbigay sa kanya ng ibang pakiramdam. Bagamat bago pa lang niya nakilala si Alvin, naiintindihan niya ito. Alam niyang kung hindi siya kumpiyansa, hindi niya sasabihin ang mga ganoong salita. Ang isang Martial Cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage ay maaaring harapin ang Early Eminent Saint Stage Martial Cultivators. Hindi pa rin maiwasan ni Felina na pakiramdam na ito ay hindi kapani-paniwala. Pakiramdam niya ay imposible ito. Gayunpaman, ang kumpiyansa na tingin ni Alvin ay nagpapaniwala pa rin sa kanya. Nang makita ni Alvin si Felina na hindi na nagpumilit na lumabas, muli siyang tumalikod. Agad siyang tumingin kay Paul at ngumiti. Senior Brother Paul, alam kong may mabuting hangarin ka, ngunit ang dalawang basurang ito sa ibaba ng Mystical Sky Rankang ay talagang hindi ko napapansin. Ang dalawang basurang ito sa ibaba ng Mystical Sky Rankang. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, tumahimik ang buong eksena. Kung ang mga salitang ito ay binigkas ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na iyon na nirerango sa tuktok ng Mystical Sky Rankang, karamihan sa mga tao ay hindi makararamdam ng anumang bagay na kakaiba. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay binigkas ng isang alagad ng Mystical Sky Mansion na hindi pa nakapasok sa Mystical Sky Rankang.
Ito ay nagbigay sa kanila ng ibang pakiramdam. Napakataas ng komento. Si Geoff ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Nakangiting sabi niya, ikaw ay isang bagong disipulo na hindi pa nakakapasok sa Mystical Sky Ranking. How dare you look down on the powerhouses on Mystical Sky Ranking? How presumptuous! Tumingin si Geoff kina Baldo at Tikboy bago nagsalita ng may masamang ekspresyon, Senior Brother Baldo, Senior Brother Tikboy, dahil masama ang tingin niya sa inyong dalawa, bakit hindi niyo siya turuan ng leksyon bago siya lumuhad at humingi ng tawad sa akin? Huwag kang mag-alala, little junior brother. Pagkatapos kong matikman niya ang sakit, ipapaluhod ko siya sa harap mo at masunaring humingi ng tawad sa iyo. Dinilaan ni Tikboy ang kanyang mga tuyong labi nang lumitaw ang isang walang awa ng ngiti sa kanyang mukha. Mainyang tinitigan si Alvin. Anak, wala talaga akong ideya kung saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa. Sa tingin mo ba ay maaari kang banggitin sa parehong hininga kasama ang isang eminent Saint Stage powerhouse pagkatapos na makapasok sa tuktok ng refined Saint Stage at talunin ang Driscoll Brothers nang sila ay nagsanib puwersa? Nang papunta na siya rito, nalaman din niya ang tungkol sa insidenteng naganap kanina mula sa alipin ni Geoff. Si Tikboy ay isa ring disipulo ng Heaven Palace kaya narinig niya ang tungkol sa Driscoll Brothers noon pa. Whoosh! Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang figure ni Tikboy ay kumislap bago ito direktang kumatok sa lugar sa harap ni Alvin. Huminto siya, nakatayo malapit sa harap niya. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, dalawang tunog ng hangin na sumisipol sa hangin. Ang isa sa mga tunog ay nagmula sa paggalaw ni Paul sa kanyang katawan. Ang kanyang figure ay umaksyon kay Alvin, na naglalayong harapin si Tikboy para kay Alvin. Bagamat may kumpiyansa si Alvin, naramdaman ni Paul na sinusubukan lang ni Alvin na pakalmayan siya. Hindi niya akalain na ang isang martial cultivator sa tuktok ng refined Saint Stage ay maaaring makipaglaban sa isang early eminent Saint Stage martial cultivator. Ang dalawang taong ito ay nasa ibang yugto sa kanya. Kapag nag-away ang huli at ang una, madaling durugan ng huli ang una. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na bilis ni Paul, may isa pang tao na mas mabilis pa sa kanya. Nang mapansin niya ang taong lumitaw sa harap ni Alvin, napahinto si Paul sa di kalayuan. Kasabay nito, natarante niyang tinitigan ang taong lumitaw sa harap ni Alvin. Bakit siya? Huwag mong sabihin kilala rin siya ni Junior Brother Alvin. Ang taong nagpakita sa harap ni Alvin ay isang binata na may malaking build na may magagandang katangian sa kanyang mukha. Bagamat hindi siya mukhang napakatalino, nagbigay siya ng isang pakiramdam ng hindi natitinag na determinasyon. Sa isang sulyap lang, masasabi na ito ay isang matapang at hindi sumusukong binata. Senior Brother Gory. Nang makita ni Tikboy ang matipunong binata na ito na lumalabas sa harap ni Alvin, agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Baka sa kanyang mga mata ang takot. Kay kilala mo si Alvin. Gory. Si Alvin ay naguguluhan sa hitsura ng estranghero na ito sa kanyang harapan. Isa pa, parang tinutulungan siya nito. Hindi niya kilala ang taong ito, at sigurado siyang hindi pa niya ito nakita. Nang marinig niya ang mga salita ni Tikboy, sa kanya lang nalaman na Gory ang pangalan ng matibay na binata na ito. Senior Brother Gory. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Baldo nang makita niya ang matipunong binata na lumilitaw sa harap ni Alvin, pinuprotektahan siya. Senior Brother Gory. Senior Brother Gory. Kasabay nito, ang mga alagad ng Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena, kabilang si Paul, ay yumuko kay Gory ng may paggalang. Nang makita ng grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion si Gory, mas magalang at magalang sila kaysa noong nakaharap nila si Steven, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace. Nang makita ito, si Alvin ay namangha. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang matipunong binata na tila nagtatanggol sa kanya ay may ganoong kataas na posisyon sa mga mata ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion. Nakikita niya na nang ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion ay yumuko kay Gory, taos-puso nilang ipinarating ang kanilang paggalang sa kanya. Damn it! Paano niya nakilala si Gory? Nang makita ito ni Geoff, medyo namutla ang kanyang mukha.
Kahit na si Geoff ay kilala bilang pinakamalakas na tao sa ikalawang henerasyon sa Mystical Sky Mansion, iyon lang ang palayaw na ibinigay sa kanya ng ibang tao dahil sa kanyang background dahil ang kanyang lolo ay isa sa dalawang dakilang guardians ng Mystical Sky Mansion, at ang kanyang ama ay ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, may isang taong kinatatakutan niya sa mga kasamahan niya sa Mystical Sky Mansion. Ang taong iyon ay si Gory. Si Gory ay anak ng ibang Mystical Sky Mansion's guardian. Dahil sa katotohanan na siya ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan, ang Mystical Sky Mansion's guardian ay labis na minamahal ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Hanggat ito ay isang bagay na nasa kanyang kapangyarihan, ibibigay niya ang lahat sa anak niyang ito. Hindi nabigo si Gory na matupad din ang kanyang mga inaasahan. Siya ang numero 1 henyo na lumitaw sa Mystical Sky Mansion nitong ilang daang taon. Natural, ito ay bago pa dumating si Alvin dito. Ang likas na talento ni Alvin ay mas kakilakilabot kaysa kay Gory. Masasabi ng isang tao na ganap niyang inagaw ang kaluwalhatian mula kay Gory dahil sa pagiging numero 1 henyo sa Mystical Sky Mansion sa sandaling dumating siya. Si Gory ay nasa unang bahagi ng edad 50. Gayunpaman, naabot na ng kanyang cultivation base ang rurok ng Eminent Saint Stage. Si Gory ay ganap na karapat-dapat sa titulo ng pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Mansion's Mystical Sky Ranking. Sa Mystical Sky Mansion, hanggat ang disipulo ng Mystical Sky Mansion ay nakalusot sa Divine Saint Stage mula sa Eminent Saint Stage, ang kanyang pangalan ay aalisin sa Mystical Sky Ranking at magiging Elder. Si Gory ang pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Ranking. Nangangahulugan ito na hindi siya magagapi sa lahat ng nasa ibaba ng Divine Saint Stage sa Mystical Sky Mansion. Kailan dumating si Senior Brother Gory? Hindi ko napansin. Sa paghusga mula sa paninindigan ni Senior Brother Gory, tila balak niyang protektahan si Alvin. Sa lumalabas, kilala talaga ni Alvin si Senior Brother Gory. Hindi nakakagulat na kalmado siya bago ito. Ito ang kanyang trump card. Nagbulungan ang mga alagad ng Mystical Sky Mansion na nakatayo sa gilid. Akala nila ay napakatahimik ni Alvin mula sa simula hanggang sa huli dahil alam niyang lilito si Gory at tutulungan siya. Nang marinig ni Alvin ang mga bulong sa paligid, natural siyang natahimik. Bago ito, hindi lamang niya kilala si Gory, ngunit wala rin siyang narinig na sinumang nagbanggit ng kanyang pangalan noon. 1756. Samantala, pinagmasdan ni Alvin si Gory. Si Gory ay isang matibay na binata na may taas na 1.9 metro. Nakasuot siya ng medyo masikip na damit na nagpapakita ng kanyang halos perpektong kalamnan. Ito ay visually impactful. Bukod dito, ang determinadong ekspresyon sa mukha ni Gory ay nagbigay sa kanya ng masculine charm. Makikita ito sa love-struck na tingin na ibinibigay sa kanya ng maraming alagad na babae. Ang pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Ranking. Siya ay nasa early 50s pa lang, at gayon pa man, ang kanyang cultivation base ay umabot na sa tuktok ng Eminent Saint Stage. Nalaman ito ni Alvin mula sa pagbulong sa kanyang paligid. Saglit, nabigla rin siya. Gayunpaman, ang mas nakakagulat ay ang huling bahagi ng talakayan. Ang nag-iisang anak na lalaki ng ibang Mystical Sky Mansion's guardian. Noon lamang napagtanto ni Alvin na maliban sa pagkakaroon ng mataas na likas na talento at makapangyarihang kakayahan, ang background ni Gory ay hindi simple. Sa nangyari, siya ay nag-iisang anak na lalaki ng isa sa dalawang dakilang Mystical Sky Mansion's guardians. Ang dalawang dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion ay mga powerhouse na malawak na kinikilala sa Mystical Sky Mansion. Sila ay mas mababa lamang sa Mansion Master. Kahit na ang background ni Gory ay bahagyang mas mababa kaysa kay Geoff, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila. Pagkatapos ng lahat, si Geoff ay mayroon lamang karagdagang Vice Mansion Master bilang isang ama. Natural, masasabi ni Alvin na iginagalang ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion si Gory hindi dahil sa kanyang background kundi dahil sa kanyang husay. Ang background ni Geoff ay bahagyang mas malakas kumpara kay Gory, ngunit ilan lang ang gumagalang sa kanya. Tumingin si Baldo kay Gory at bahagyang nag-aalang nagtanong, Senior Brother Gory, kilala mo ba si Alvin?
Bagamat talagang gusto niyang manindigan para sa kanyang little junior brother at maghayganti para sa kanya, napuno siya ng pakiramdam ng kawalan ng magawa ng harapin si Gory. Kung gusto talaga ni Gory na protektahan si Alvin, wala silang magagawa ni Tikboy. Dahil dito, maaari lamang niyang ipagdasal sa kanyang puso na gusto lang ni Gory na manood ng palabas at walang intensyon na tulungan si Alvin. Bagamat pakiramdam niya ay zero ang tsansa na mangyari iyon, hindi pa rin niya maiwasang umasa. Hindi, ayoko. Ang mahinahong tugon ni Gory ay nagpaningning agad ng mga mata ni Baldo. Maging ang mga mata ni Tikboy ay lumiwanag din. Hindi kilala ni Gory si Alvin. Ang makulimlim na ulap na nakasabit sa ulo ni Joff ay tila naghiwa-hiwalay kaagad nang marinig niya ang mga salita ni Gory. Agad na sumili ang isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Dahil hindi siya kilala ni Gory, bakit siya biglang sumulpot? Para lang i-announce sa lahat na nandito siya. Nakaramdam ng kaunting pagkadismaya si Joff. Hindi kilala ni senior brother Gory si Alvin. Nang lumabas ang mga salita ni Gory sa kanyang bibig, ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion, maliban kay Alvin, ay natulala rin. Ang orihinal na akala nila ay si Gory ang trump card ni Alvin. Hindi sumagi sa kanilang isipan na sasabihin ni Gory na hindi niya kilala si Alvin. Mukhang mali tayo. Si senior brother Gory ay hindi trump card ni Alvin. Nang lumitaw si senior brother Gory, akala ko makakatakas si Alvin sa kasawiang ito. Hindi ako makapaniwala na wala si senior brother Gory para kay Alvin. Dahil hindi kilala ni senior brother Gory si Alvin, mukhang walang dahilan para tulungan niya si Alvin. Baka gusto lang ni senior brother Gory na ibunyag ang kanyang sarili at panoorin ang palabas. Malamang ay wala siyang intensyon na tulungan si Alvin. Maraming mga alagad ng Mystical Sky Mansion ang nagbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa habang sila ay muling tumingin kay Alvin. Sa kanilang opinyon, dahil hindi kilala ni Gory si Alvin, tiyak na wala siya rito para tulungan siya. Kung walang tulong ni Gory, natural, hindi makakalaban ni Alvin sina Baldo at Tikboy kahit na sa tulong ni Senior Paul. Hindi kilala ni Senior Brother Gory si Junior Brother Alvin. Si Paul ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang buong katauhan niya ay parang palpak na parang lobo. Pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa langit patungo sa impyerno. Bagamat nilayon niyang tulungan si Alvin, alam na alam niya ang sarili niyang kakayahan. Kahit na sa tulong niya, hindi niya mapipigilan sina Baldo at Tikboy. Ang hitsura ni Gory sa sandaling ito ay parang liwanag na lumitaw sa dilim na nagpapaliwanag sa kanyang puso. Kung handang tumulong si Gory kay Junior Brother Alvin, tiyak na makakaahon siya ng ligtas mula sa mapanganib na sitwasyong ito. Nang makita ni Paul na lumitaw si Gory, naisip niyang kilala ni Gory ang kanyang junior brother na si Alvin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi kilala ni Gory ang kanyang junior brother na si Alvin. Dahil hindi niya ito kilala, walang dahilan para tulungan siya. Katulad ni Paul, nang lumitaw si Gory, nakahinga rin ng maluwag si Felina, sa pag-aakalang si Gory ay kaibigan ni Alvin, at tutulungan niya ito. Kung hindi, bakit siya lalabas ng walang dahilan? Gayunpaman, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha sa sandaling sinabi ni Gory na hindi niya kilala si Alvin. Anuman, nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin mula sa simula hanggang sa huli, nakatayo doon ng walang pakialam na tila walang kinalaman sa kanya ang bagay na iyon, hindi niya maiwasang kumalma rin ng kaunti. Base sa ekspresyon ng lalaking ito, parang hindi niya rin kilala si Gory. Kung gayon, ibig sabihin, ang kumpiyansa niya noon ay walang kinalaman kay Gory. Don't tell me may paraan talaga siya sa pakikitungo sa early eminent saint stage martial cultivators kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok pa lang ng refined saint stage. Nang maisip ito ni Felina, hindi niya maiwasang umasa dito sa kaibuturan ng kanyang puso kahit na hindi pa rin niya ito kapanipaniwala. Tumingin siya kay Alvin ng may maningning na mga mata habang bumubulong sa sarili, sana hindi ka nambobola. Ang lumabas, hindi mo siya kilala, Senior Brother Gory. Tumingin si Tikboy kay Gory at ngumiti bago bahagyang umasim ang kanyang ekspresyon. Senior Brother Gory, ang Alvin na ito ay masyadong mayabang.
Hindi lang niya sinaktan ang little junior brother ko, kundi pinahiya pa niya siya sa harap ng lahat ngayon. Kung mapadali mo ang mga bagay para sa amin, may utang na loob sa iyo ang aming Dalton clan. Sampal. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Tikboy sa kanyang bibig, ang malutong na tunog ng isang sampal ay umalingaw-ngaw sa hangin. Walang nakakita kay Gory na kumilos, ngunit biglang lumingon ang ulo ni Tikboy sa gilid at namamaga. Senior Brother Gory, why you? Natural, galit na galit si Tikboy dahil sinampal siya ng walang dahilan. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ipakita ito sa harap ni Gory kaya napatitig na lamang siya kay Gory nang wala sa sarili at may masamang ekspresyon. Tumingin si Gory kay Tikboy nang mapanokso habang walang pakialam na nagtanong, sino ka para isipin na maaari kang maglagay ng maasim na mukha sa harap ko? Sino ka para isipin na maaari mong hilingin sa akin na gawing madali ang mga bagay para sa iyo? Sino ka para isipin na karapat-dapat ka pang kumitawan sa Dalton clan? Nang makita ito ng lahat, kasama na si Alvin, ay natulala sila. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang intensyon ni Gory. Malinaw na hindi niya kilala si Alvin, ngunit talagang sinampal niya si Tikboy. Bagamat medyo umasim ang ekspresyon ni Tikboy kanina, alam ng lahat na nakadirekta ito kay Alvin, na alam na gagamitin ito ni Gory bilang dahilan at sinampal siya, na sinasabing pinapakitaan siya ng maasim na mukha. Maliwanag na may intensyon siyang tulungan si Alvin. Gory, huwag lumampas sa linya. Naging malungkot ang ekspresyon ni Joff habang nakatitig kay Gory. Kahit na ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa kay Gory, hindi siya natakot kay Gory dahil ang kanyang background ay higit na nakahihigit. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Gory ang kanyang galit na mga salita. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya ito pinansin. Galit na galit si Joff, halos maabot na niya ang kanyang limitasyon. Tila nagagawang magpaputok ng mga mata niya. Senior Brother Gory, hindi mo ba sinabi na hindi mo kilala si Alvin? Hindi tulad ni Joff na walang takot dahil alam niyang malakas ang kanyang suporta, nang tumingin si Baldo kay Gory, ang kanyang mukha ay puno ng pait at mga tanong. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Baldo sa kanyang bibig, lahat, kabilang si Alvin, ay lumipat ang kanilang mga mata kay Gory. Nagtataka rin sila kung bakit gustong protektahan ni Gory si Alvin dahil hindi niya ito kilala. Sino bang may sabi na hindi ko siya matutulungan dahil lang sa hindi ko siya kilala? Sumulyap si Gory kay Baldo nang walang pakialam habang may mapanoksong ngiti sa kanyang mukha. Ano? Mayroon ka bang anumang pagtutol tungkol dito? Nang marinig ito ni Baldo, wala na siyang sinabi. Tutol. Natural, tumutol siya dito. Gayunpaman, naglakas loob ba siyang sabihin ito ng malakas? Hindi siya si Joff. Kung isasaalang-alang ang kanyang guro at ang tagapangalaga, hindi magiging malupit si Gory kahit na salakayin niya si Joff. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Baldo ay magiging walang kabuluhan lamang kung siya ay papatayin ni Gory. Kahit na handa siyang mamatay para sa kanyang amo, gusto niyang mamatay para sa isang karapat-dapat na layunin. Ang pagpaslang sa bagay na ito ay walang alinlangan na walang kabuluhan. Junior Brother Alvin, bilasan mo at pasalamatan si Senior Brother Gory. Sa sandaling ito, ang boses ni Paul ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Nang marinig iyon, nanambalik si Alvin sa kanyang katinoan. Habang tinitingnan niya ang silhwete ni Gory, ikinulong niya ng bahagya ang kanyang mga kamay bago ang kanyang dibdib. Salamat, Senior Brother Gory. Haha. Nang marinig ni Gory ang boses ni Alvin, agad siyang lumingon at tumingin kay Alvin at tumawa ng malakas. Junior Brother Alvin, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo, ngunit nakakalungkot na wala tayong pagkakataong magkita. Para makita ka, sinadya kong pumunta sa Heaven Palace para manood ng kompetisyon para makakuha ng pwesto para makapasok sa St. Marshall Secret Zone. Dati, alam ko lang na ang likas na talento ng iyong Marshall daw ay mas mataas kaysa sa iyo. Tama na. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon, napagtanto kong talagang bagay ka sa panlasa ko. Nang marating ni Gory ang dulo ng kanyang pangungusap, mayroon siyang nanghihinayang na hindi tayo nagkita ng mas maaga, na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung gayon sa palagay ko ito ay aking karangalan. Ngumiti si Alvin.
Bagamat hindi niya kinatatakutan sina Baldo at Tikboy kahit walang tulong ni Gory, hindi alam ni Gory ang tungkol dito kaya naramdaman niyang may utang siya kay Gory. Kasabay nito, ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena ay nalaman din sa wakas ang dahilan kung bakit tinulungan ni Gory si Alvin kahit na hindi niya ito kilala. As it turned out, nakaramdam pa siya ng sayang hindi sila nagkita ng mas maaga. Sa pagitan ni Gory at Alvin, ang una ay malawak na kinilala bilang numero 1 henyo na lumitaw sa ilang daang taon sa Mystical Sky Mansion bago ito. Habang ang huli ay kasalukuyang malawak na kinikilala bilang ang numero 1 henyo na lumitaw sa ilang daang taon sa Mystical Sky Mansion. The moment na magkakilala silang dalawa, naging magkaibigan agad sila. Gaya nga ng kasabihang, nagsama-sama ang mga ibon ng balahibo. Gory. Sa sandaling ito nang ang karamihan sa mga tao, kabilang sina Baldo at Tikboy, ay nag-isip na tapos na ang insidente, ang mga mata ni Joff ay napuno ng galit habang nakatingin siya kay Gory at sinabi sa malalim na boses, "Sinasadya mo ba akong labanan?" Nakakatakot ang lamig ng boses ni Joff. Para itong dumiretso sa isang butas ng pagtunaw na nagpapagapang sa balat ng mga tao. Munting junior brother. Nang makita ni Baldo at Tikboy na nawala ang ngiti sa mukha ni Gory at kung paano lumipat ang tingin ni Gory mula kay Alvin patungo kay Joff, agad silang natakot. 1757. Bagamat hindi sila nag-aalala na tatawid si Gory sa linya, naglakas loob pa rin siyang turuan ng leksyon si Joff kahit papaano. Oo. Sinasadya kitang kalabanan. So what? Don't tell me tuturuan mo ako ng leksyon. Nakangiti si Gory na mapanokso habang nakatingin kay Joff na walang pakialam. Ikaw. Nang marinig ni Joff ang kanyang mga salita, naging berde ang kanyang mukha bago ito namutla. Gayunpaman, hindi siya makabuo ng anumang sagot, lalo pat turuan si Gory ng leksyon. Kung gagawa siya ng kanyang hakbang, ang mapapahamak ay siya, hindi si Gory. Sa kaunting lakas na taglay niya, hindi niya kayang talunin si Alvin na nasa tuktok ng Refined Saint Stage, lalo pa si Gory na nasa tuktok ng Eminent Saint Stage. Kung hindi ka maglakas loob, huwag ka nang magsalita sa harap ko. Sabi ni Gory na may naiinis na ekspresyon. Pagkatapos niyang iwas ang tingin kay Joff, tumingin siya kay Alvin at ngumiti. Junior brother Alvin, masaya akong makilala ka. Tara na. Samahan mo akong uminom. Pagkatapos niyang magsalita, bumangon siya sa ere at mabilis na lumipad sa malayo. Tumango si Alvin kina Paul, Felina, at Joros bago sumunod kay Gory at umalis, naiwan lamang ang kanyang dahan-daang nawawalang eleganteng silhouette sa karamihan. Sa wakas natapos din ang pangyayari ngayon. Pagkaalis ni Gory at Alvin, si Joff na ang katawan ay nanginginig sa galit ay sumigaw ng malakas. Ang kanyang tono ay puno ng galit at kawalang kasiyahan. Gory, Alvin. Ako, Joff, nanunumpa na hindi ko hahayaang makatakas kayong dalawa dito. Hindi ko kayo pakakawalan pareho. Napaungol si Joff sa loob. Kung nakakapatay ang mga iniisip, matagal na niyang pinatay sina Alvin at Gory. Ang swerte talaga ng taong iyon. Kung akala ni Gory ay tutulong sa kanya. Nang matapos ang lahat, nakahinga ng maluwag si Felina. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang resulta. Hindi pa rin siya nakakaramdam ng panatag para kay Alvin na personal na gumawa ng hakbang. Sinundan ni Alvin si Gory sa kanyang lugar para uminom. Matapos ang isang ikot ng inuman, pareho na silang naging pamilyar sa isa't isa. Natural, ito ay dahil si Gory ay isang tunay na tao, at ito ay nababagay kay Alvin. Pagkatapos ng 3 beses na pag-inom, tumingin si Alvin kay Gory at nakangiting nagtanong, Senior Brother Gory, totoo bang tinulungan mo ako dahil gusto mo ako? Oo naman. Bahagyang nag-alinlangan si Gory bago siya tumango. Talaga. Tinitigan ni Alvin ang mga mata ni Gory nang hindi kumukurap na para bang sinusubukan niyang hanapin ang sagot sa kanyang mga mata. Tama na. Tumigil ka sa paghahanap. Ang mga mata ay ang bintana sa puso at kaluluwa ng isang tao. Kahit si Gory ay hindi magawang magsinungaling sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Alvin na nakatitig sa kanyang mga mata, agad siyang sumuko.
Masunurin siyang sumagot, ang dahilan kung bakit ako nagpakita noon at tumulong sa iyo ay dahil kay Grandmaster. Sinabi sa akin ni Grandmaster ang tungkol sa iyo at sinabi pa niya na ang iyong likas na talento ay mas mataas kaysa sa akin. Kasabay ng iyong katanyagan sa Mystical Sky Mansion, naging curious ako tungkol sa iyo. Sa lumalabas, tama ang hatol ni Grandmaster. Pambihira ka talaga. Grandmaster. Nalilito si Alvin. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Gory ng Grandmaster. Sa pagkakaalam niya, ang ama ni Gory ay isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Siya ay mula sa parehong henerasyon ng Mansion Master. Ang kanyang posisyon sa Mystical Sky Mansion ay maaaring ituring na napakataas. Sa Mystical Sky Mansion, hindi maraming tao ang may posisyon na mas mataas sa seniority kaysa sa ama ni Gory. Gayunpaman, ang Grandmaster na binanggit ni Gory ay dapat na may mas mataas na seniority kaysa sa kanyang ama. Spirit Pool, naglabas ng 2 salita si Gory nang makita niya kung gaano nalilito si Alvin sa pagbibigay sa kanya ng clue. Oh, so Grandmaster mo talaga ang senior na yan. Dahil binigyan na siya ni Gory ng clue, magiging mabagal si Alvin kung hindi pa rin niya mahulaan kung sino ang Grandmaster ni Gory. Ang Grandmaster ni Gory ay ang isang armadong lalaki na nagbabantay sa Spirit Pool. Kung gayon, ibig sabihin ba nito na ang senior ay ang Panginoon ng iyong Panginoon? Tanong ni Alvin. Siya ang amo ng tatay ko. Wala pa akong master. Ngumiti si Gory. Siguro hinihintay ako ng aking amo sa Upper Province kung ang daw Marshal Saint Land. Pupunta ka sa Upper Province, Senior Brother Gory. Bahagyang natigilan si Alvin. Oo. Tumango si Gory. Pupunta ako sa Upper Province kapag nakalusot na ang cultivation base ko sa Divine Saint Stage. Palagi kong layunin ang pumunta sa Upper Province. Tumango si Alvin. Naintindihan niya ito. Sa Lower Province ng Dao Marshal Saint Land, hindi lang si Gory ang may layunin na pumunta sa Upper Province. Maraming powerhouse na may napakalaking likas na talento at tiwala na lahat ay gustong pumunta sa Upper Province dahil doon nagtipon ang mga tunay na powerhouse sa Dao Marshal Saint Land. Sa lugar na iyon, maraming powerhouse na wala sa Lower Province ng Dao Marshal Saint Land. Malapit na. Tanong ni Alvin. Marami pang 1 taon, nakangiting sagot ni Gory. May confident na expression sa mukha niya. Pupunta siya sa Divine Saint Stage sa loob ng 1 taon at tatango sa Upper Province ng Dao Marshal Saint Land. Malapit na. Lalong nagulat si Alvin. Marahil, ito ay medyo mabilis kumpara sa iba. Gayunpaman, kumpara sa iyo, Junior Brother Alvin, hindi ito mabilis. Naniniwala akong tiyak na makakalusot ka sa Divine Saint Stage bago ang edad na 50. Lubos na hinangaan ni Gory ang likas na talento ni Alvin. Bukod dito, napakataas din ang tingin niya sa kanya. Junior Brother Alvin, may plano ka bang pumunta sa Upper Province pagkatapos makapasok sa Divine Saint Stage? Tanong ni Gory. Siyempre naman. Walang pag-aalinlangan na tumango si Alvin. Dapat siyang pumunta sa Upper Province, ngunit pagkatapos lamang niyang makapasok sa Divine Saint Stage. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, kakailanganin pa niya ng mahabang panahon bago siya makalusot sa Divine Saint Stage. Hindi niya kayang maghintay ng ganoon katagal. Napagpasyahanan niya na magtungo sa Upper Province sa sandaling ang kanyang cultivation base ay pumasok sa Eminent Saint Stage upang hanapin si Kelly at ang kanyang anak. Parang pareho tayo ng layunin at walang balak na sayangin ang oras natin sa Lower Province. Mukhang kailangan kong magsumikap at mag-ukit ng lugar para sa sarili ko sa Upper Province bago ang iyong pagdating para maalagaan kita pagdating mo, Junior Brother Alvin. Ngumiti si Gory. Naniniwala ako na tiyak na magagawa mong mag-ukit ng isang lugar para sa iyong sarili sa Upper Province, Senior Brother Gory. Ngumiti rin si Alvin. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi maging magkaibigan kahit na sila ay magkakilala sa mahabang panahon. Gayunpaman, pareho silang magkatugma. Bagamat wala pang 1 araw lang silang magkakilala, naging mabilis silang magkaibigan at tapat pa. Junior Brother Alvin, noong nasa tuktok tayo ng Heaven Palace, nakita kitang nakikipaglaban sa mga Driscoll Brothers.
Ang iyong teritoryo at tunay na pinagmulan ay parang katulad ng teritoryo at tunay na pinagmulan ni Fulton noong lumitaw siya sa distrito ng Rising Sky Mansion dati. Hindi kaya kilala mo talaga siya? Tanong ni Gory nang bigla niyang naalala ang bagay na ito. Senior Brother Gory, paano mo malalaman na ang aking teritoryo at tunay na pinagmulan ay katulad ng teritoryo at tunay na pinagmulan ni Fulton? Naguguluhan na tanong ni Alvin. Kung naramdaman ng isang tao mula sa Sky Hurdle Mansion o Raging Wave Mansion na ang kanyang teritoryo at tunay na pinagmulan ay katulad ng teritoryo at tunay na pinagmulan ni Fulton, hindi siya makakapagtataka dahil maraming tao mula sa Sky Hurdle Mansion at Raging Wave Mansion ang naruroon sa Rising Sky Ranking Battle. Gayunpaman, si Gory ay isang disipulo mula sa Mystical Sky Mansion. Hindi siya mula sa Sky Hurdle Mansion o sa Raging Wave Mansion. Noong ang distrito ng Rising Sky Mansion ay nagdaraos ng Rising Sky Ranking Battle, nagkataong naroon ang isang kaibigan ko. Daw Talisman Master ang kaibigan ko kaya siya ay partikular na may kakayahan sa Mirror Image Talisman. Dahil sa dahilan na ang Rising Sky Ranking Battle ay ginanap sa Nimble Chess Set Formation sa Nimble Valley, ang ordinaryong mirror image ang naitala ng Guppy sa loob ng Guppy, ang ordinaryong mirror image ang naitala ng Guppy. Ipinaliwanag ni Lee, bagaman ang mirror image talisman na isinulat ng aking kaibigan ay hindi ganap na naitala ang lahat ng nangyari sa Nimble Chess Set, maaari pa rin itong mag-record ng ilang footage. Sa footage na iyon, nakita ko si Fulton at ang kanyang teritoryo at true origin. Halos magkapareho sila sa iyong teritoryo at true origin. Hindi lang iyon ang narinig mo sa Fulton na una mong narinig ang My Sky Rumors Mansion. Nang matapos ni Gory ang kanyang pangungusap, huminto siya sandali at tumingin kay Alvin, naghihintay ng kanyang tugon. Senior Brother Gory, bagamat wala pang isang araw na magkakilala tayo, sa umpisa pa lang ay nagkakilala na tayo. Dahil dito, hindi ko ito itatago sa iyo, sabi ni Alvin. Bagamat wala pang isang araw silang magkakilala, itinuring ni Alvin si Gory bilang isang kaibigan na maaari niya maging bukas. Natitiyak din niyang hindi siya ipagkakanulo ni Gory. Oh! Nang marinig ni Gory ang mga salita ni Alvin, lalo siyang naging curious. Sa totoo lang, si Fulton na lumitaw sa distrito ng Rising Sky Mansion dati ay ako talaga, matapat na sinabi sa kanya ni Alvin. Ano? Maliwanag na nabigla si Gory sa kanyang mga sinabi. Junior Brother Alvin, anong nangyayari? Sa pagkakaalam ko, ikaw man o si Fulton, pareho kayong walang bahid ng disguise. Nakita ko na ang hitsura ni Fulton sa mirror image talisman bago ito. Siya ay ordinaryong hitsura, ibang-iba sa iyong gwapong hitsura. Iyon ay dahil alam ko ang isang disguising secret tactic na nagpapahintulot sa akin na baguhin ang aking hitsura sa pamamagitan ng paggamit ng aking true origin, dahan-daang nagsalita si Alvin habang ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nagsimulang lumipat. Sa huli, sa ilalim ng gulat na tingin ni Gory, siya ay nagbagong anyo sa isang ordinaryong binata. Hindi pamilyar si Gory sa mukhang ordinaryong binata na ito. Kamukhang kamukha niya si Fulton na nakita niya sa mirror image talisman dati. Hindi ako makapaniwala na talagang may kahangahangang disguising secret tactic sa mundong ito, puri ni Gory sa kanya nang bumalik sa kanyang katinoan at binigyan siya ng thumbs up. Junior Brother Alvin, mayroon bang dahilan kung bakit ka nagbalat kayo nang sumali ka sa Rising Sky Ranking Battle? Natagpuan ito ni Gory na medyo kakaiba. Senior Brother Gory, ang dahilan kung bakit ako sumali sa Rising Sky Ranking Battle ay dahil sa... Dahil hindi nilayo ni Alvin na itago ang pagkakakilanlan ni Fulton sa harap ni Gory, isiniwalat niya sa kanya ang lahat ng nangyari kay Nympha. Nakikita ko. Matapos makinig kay Alvin, sa wakas ay naunawaan ni Gory ang dahilan ni Alvin. Kung ganoon, ang babaeng nympha na ito ay dapat na lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil pinatay mo si JC, ang iyang mansion master ng Rising Sky Mansion, at pinahintulutan siyang tumakas mula sa arrangement ng kasal. Hindi patay si JC. Umiling si Alvin. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata nang maisip niya si JC. Paano ito posible? Nang marinig ito, isang ekspresyon ng hindi paniniwala ang lumitaw sa mukha ni Gory.
Bagaman hindi ganoon kaliwanag ang footage na nai-record ng kaibigan ko sa mirror image talisman, nakita kong tinusok mo ng espada ang lugar sa pagitan ng mga kilay ni JC. Imposibleng hindi siya patay. 1758. Bagamat wala si Gory sa Rising Sky ranking battle, nakita niya ang insidente na naganap noong araw na iyon sa pamamagitan ng mirror image talisman na naitala ng kanyang kaibigan. Bagamat hindi masyadong malinaw ang footage, nagawa pa rin niyang masaksihan kung paano pinatay ni Alvin si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion. Ang kanyang espada ay tumago sa pagitan ng mga kilay ni JC. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa kanya. Dahil dito, nang sabihin ni Alvin na hindi patay si JC, agad itong pinabulaanan ni Gory. Hindi nagulat si Alvin sa reaksyon ni Gory. Nakangiting tinanong niya, Senior Brother Gory, narinig mo na ba ang tungkol sa Soul Congregation Technique? Teknolohiya ng Soul Congregation. Nang marinig ni Gory ang kanyang mga salita, siya ay natigilan. Pagkatapos, pinaikit niya ang kanyang mga mata at naguguluhan na tumingin kay Alvin, Junior Brother Alvin, ang ibig mong sabihin, si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay nakabisado ang Soul Congregation Technique? Oo. Tumango si Alvin. Paano ito posible? Wala pa akong narinig na mga Devil Cultivator sa lower province ng Dao Marshall Saint Land na nagtatanim ng Devil Dao Cultivation Method na naglalaman ng Soul Congregation Technique. Sa pagkakaalam ko, ang mga Devil Dao Cultivation Method na iyon na naglalaman ng Soul Congregation Technique ay nakakamangha lahat. Ang mga ito ay kadalasang matatagpuan sa Upper Saint Province ng Dao. Narinig na ni Gory ang pamamaraan ng Soul Congregation noon, ngunit nahirapan siyang paniwalaan nang sabihin sa kanya na isang tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ang talagang nakaalam tungkol sa Soul Congregation Technique. Walang ganap sa mundong ito, bumantong hininga si Alvin bago sinabi, Senior Brother Gory, dahil nandoon ang iyong kaibigan sa oras na iyon, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa pag-unlad ni JC sa isang maikling panahon ng isang taon. Oo. Tumango si Gory. Nabalitaan ko mula sa kaibigan ko na si JC ay pumunta sa tuktok ng Refined Saint Stage mula sa Early Refined Saint Stage sa loob lamang ng isang taon. Huwag mong sabihin sa akin na dahil sa nilinang niya ang isang kamangha-manghang Devil Dao Cultivation Method kaya siya nakagawa ng napakalaking pag-unlad. Nang marating ni Gory ang dulo ng kanyang pangungusap, sa wakas ay pinagsama niya ang puzzle. Ang Devil Dao Cultivation Method na kanyang nililinang ay hindi dapat pangkaraniwan. Gayunpaman, kahit na ang isang tao ay gumamit ng mga shortcut kapag nililinang ang pinakamataas na grado na Devil Dao Cultivation Method sa Dao Marshall Saint Land, imposible pa rin na makalusot sa tatlong magkakasunod na yugto sa loob lamang ng isang taon. Isipin na ikaw ay isang Early Refined Saint Stage at Cultivator ng Devil Cultivator para maging isang Devil Cultivator sa stage ng Devil Refined Saint Stage sa loob lamang ng isang taon, sabi ni Alvin na may malungkot na ekspresyon. Dahil dito, pinaghihinalaan ko na si JC ay dapat na nilinang ang ilang pambihirang pamamaraan ng paglilinang ng Devil Dao na iyon ay maaaring maging isa sa mga makalangit na paraan, kung hindi, ang kanyang cultivation ay talagang mali malamang ay nagkaroon ng ilang nakakagulat na hindi inaasahang pagkikita. Nakakagulat na hindi inaasahang pagkikita sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Umiling si Gory. Kung ikukumpara sa huli, sa palagay ko ang una ay mas malamang. Siya ay malamang na nilinang ang ilang makikinang na Devil Dao Cultivation Method. Wala akong masyadong alam tungkol sa Devil Dao Cultivation Methods kaya tatanungin ko ang aking Grandmaster mamaya kung mayroong anumang Devil Dao Cultivation Methods na naglalaman ng Soul Congregation Technique. Si Grandmaster ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa ex, gayunpaman, hindi niya alam kung bakit siya nabuhay. Hinayaan ng Rising Sky Mansion na kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay at hindi ito pinabulaanan. Natagpuan ito ni Gory na kakaiba. Hindi ito mahirap hulaan, sagot ni Alvin, ito ay dahil si JC ay naigalinang ng Devil Dao Cultivation Method na naglalaman ng Soul Congregation Technique. Iyon ay kung paano siya nakatakas sa kamatayan. Kung kumalat ang balita tungkol dito, hindi ito magiging maganda para sa Rising Sky Mansion. Bakit hindi ko naisip ito?
Bago matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Gory. Sa wakas naintindihan na niya ngayon. Kung kumalat ang balita tungkol sa buhay ni JC, tiyak na may makakapag-ugnay sa kanyang kaligtasan sa pamamaraan ng Soul Congregation. Ang discarding iyon ng Soul Congregation ay umiiral lamang sa napakatalino na Devil Dao cultivation method na iyon. Kapag ang balitang si JC ay may kasanayan sa ganong uri ng Devil Dao cultivation method ay malat, ang Rising Sky Mansion ay tiyak na mapupuwersa rin tulad ng may mansion na iyon. Maging interesado sa Devil Dao cultivation method na pinagkadalubhasaan ni JC, baka subukan pa nating agawin ito, pati na ang iba pang mga puwersang pang-apat na antas. Si Gory ay hindi isang idiot. Pagkatapos niyang pakinggan si Alvin, nagawa niyang pagsamasamahin ang puzzle. Eksakto. Tumango si Alvin bago tumawa ng malakas. Ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion ay hindi rin mga idiot. Paano kung hindi sila tanga? Walang pader na talagang hindi malalampasan sa mundong ito. Kahit anong pilit nilang itago ang katotohanan ito, nalaman pa rin natin, hindi ba? Ngumiti si Gory bago tumingin kay Alvin. Pagkatapos ay napawi ang kanyang ngiti, at isang mataimtim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Junior Brother Alvin, nalaman ko ito mula sa iyo kaya gusto kong tanungin ang iyong opinyon tungkol sa pagsasabi ko nito sa aking ama upang maipalam niya ito sa Mansion Master. Kung ang Devil Dao cultivation method ay talagang masama, kung gayon mas mabuti para sa Mystical Sky Mansion na itago ito ng ligtas kaysa hayaan itong kumalat sa labas. Kung hindi ito isang masamang Devil Dao cultivation method, ang Devil Dao cultivation method ay gagawin lamang ng Devil Dao cultivation. Walang alinlangan na malaking pakinabang para sa Mystical Sky Mansion. Mataimtim na tiningnan ni Gory si Alvin nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Senior Brother Gory, bago kita sagutin, may tanong ako sa iyo. Ang ekspresyon ni Alvin ay naging solemn at mataimtim na nakatitig kay Gory. Magtanong ka. Nang makita ni Gory ang solemn na ekspresyon sa mukha ni Alvin, naging seryoso rin siya. Gusto kong malaman kung natuklasan na si JC ay talagang nagtatanim ng Devil Dao cultivation method na talagang masama, hahayaan ba ng Mystical Sky Mansion ang sinuman na linangin ang Devil Dao cultivation method kung makuha nila ang cultivation method? Tanong ni Alvin. Bagamat ang Dao Martial Saintland ay palaging pinamumunuan ng malalakas, at ang pagpatay ay karaniwan dito, mayroong ilang Devil Dao cultivation methods na lubos na masama at hindi makatao. Kahit sinong ordinaryo at matinong tao ay hindi ito matatanggap. Hindi. Umiling si Gory. Junior Brother Alvin, kakapasok mo pa lang sa Mystical Sky Mansion hindi katagal. Marahil, hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit maraming taon na ang nakalilipas, sa panahon ng labanan laban sa mga hindi makataong Devil Dao cultivators sa lower province ng Dao Martial Saintland, ang ninuno ng ating kasalukuyang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na matagal nang nasa powerhouse na mansion. Ay nasa paligid pa rin, walang sino man ang makakapag-cultivate ng mga ganitong uri ng Devil Dao cultivation methods kahit na makuha natin ang ating mga kamay dito ay hinding-hindi ito papayagan ni Lord Mansion Master, sabi ni Gory. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, gumaan ang pakiramdam niya. Kung ganoon, wala akong anumang pagtutol tungkol dito. Isipin mo, ito ay magandang balita din para sa akin. Mabuti kung ang Rising Sky Mansion ay masunurin na makikipagtulungan sa Mystical Sky Mansion, ngunit kung wala sila, kung gayon natatakot ako na ang naghihintay sa kanila ay pagkalipol lamang. Makipagtulungan man sila o hindi, malilipol pa rin sila kahit anong mangyari, sagot ni Gory habang kumikinang ang kanyang mga mata. Oh! Napatulala si Alvin. Malilipol pa rin sila kahit na masunurin nilang ibigay ang Devil Dao cultivation method. Lahat ng miyembro ng Rising Sky Mansion na nakakaalam tungkol sa Devil Dao cultivation method ay hindi maliligtas. Pagkatapos ng lahat, kahit na makuha ng aming Mystical Sky Mansion ang Devil Dao cultivation method, hindi namin nais na malaman ng sino man ang tungkol dito. Nandyan pa rin ang Mountain Shade Black Market at ang Asher Cloud Mansion sa itaas ng aming Mystical Sky Mansion ng St. Marty kung alam nila ang aming Mystical Sky Mansion sa lower.
Paraan ng paglilinang ng Devil daw, tiyak na gusto rin nila ng bahagi, sabi ni Gory, tulad ng kasabihan, ang kayamanan ng isang tao ay magdadala lamang ng kanyang kapahamakan dahil sa kasakiman ng iba. Sigurado akong pamilyar ka sa kasabihang ito, Junior Brother Alvin. Tumango si Alvin. Ito ay tiyak na dahil dito ang Rising Sky Mansion ay magiging target ng Mystical Sky Mansion. Bagamat ang Rising Sky Mansion ay isang fourth-rate na puwersa, ito ay wala sa harap ng isang parang third-rate na puwersa. Dahil sa dahilan kung bakit nilinang ni JC ang Devil Daw cultivation method na naglalaman ng soul congregation technique, nagmamadaling pinuntahan ni Gory ang kanyang ama. Dahil dito, hindi nagtagal ay humiwalay si Alvin kay Gory at bumalik sa kanyang sariling lugar. Pagkalipas ng 10 araw ay ang araw na magbubukas ang St. Martial Secret Zone. Inaasahan ni Alvin ang pagbubukas ng St. Martial Secret Zone sa loob ng 10 araw. Naturally, ang inaabangan niya ay ang mga Divine Ability Relics sa loob at ang mga paghihirap at panganib na makakaharap niya sa paglalakbay para hanapin ang Divine Ability Relics. Ito ay tulad ng isang pagsubok. Sa pagkakaalam niya, ang mga sinaunang Formosayon ay nasa lahat ng dako sa St. Martial Secret Zone. Sa pangkalahatan, ang lahat ng Divine Ability Relics ay may patong-patong na pagsubok na na-set up noong sinaunang panahon. Tanging ang mga nakapasa sa pagsubok at nakaligtas hanggang sa wakas ang makakakuha ng Divine Ability Relics. Kung higit sa isang tao ang nakahanap ng Divine Ability Relic, ang mga taong ito na kailangang lumaban hanggang sa wakas upang makipagkompetensya para sa pagmamayari ng Divine Ability Relic. Ang St. Martial Secret Zone ay ang secret zone na naiwan mula noong sinaunang panahon. Sinasabing ang isang tao ay maaaring lumikha ng mga clone at gumala sa St. Martial Secret Zone gamit ang clone. Kapag ito ay napatay, ang clone ay madudurog at ang kaluluwa ay babalik sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang isa ay maaalis din. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit inaabangan ni Alvin ang St. Martial Secret Zone. Clone projection. Anong uri ng pamamaraan iyon? Nahirapan si Alvin na isipin, ngunit sa parehong oras, medyo sabik siyang subukan ito. Sinabi na ang St. Martial Secret Zone ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon, ngunit walang nakakaalam ng eksakto kung kailan. At least, ang St. Martial Secret Zone na binanggit sa mga aklat sa library sa main mansion ng Mystical Sky Mansion ay walang impormasyon tungkol dito. Hindi tiyak kung kailan nagsimula ang St. Martial Secret Zone, at kung sino ang nagbukas nito. Mula nang umalis siya sa aklatan ng main mansion, inaabangan na niya ang St. Martial Secret Zone. Ngayong nakuha na niya ang pagkakataong makapasok sa St. Martial Secret Zone sa loob ng 10 araw, hindi niya maiwasang matuwa. Bukod dito, parang hindi ko na kailangang harapin si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, bulong ni Alvin sa sarili nang maalala niya ang pag-uusap nila ni Gory. Ngayon na ang Mystical Sky Mansion ay makikialam, ang Rising Sky Mansion ay hindi magkakaroon ng magandang wakas, at ang pangunahing tao, si JC, ay hindi rin makakatakas sa kamatayan. Ang isang Divine Saint Stage Powerhouse na dalubhasa sa paglinang ng espiritual na enerhiya at Divine Consciousness ay magagawang ilabas ang soul-searching secret tactic at ibunyag sa isang tao ang lahat ng kanyang mga lihim. Naturally, bihira ang ganitong kapangyarihan ng Divine Saint Stage. Kung ito ay isang powerhouse sa Exemplary Saint Stage o sa itaas, kahit na hindi siya dalubhasa sa paglinang ng espiritual na enerhiya at banal na kamalayan, madali pa rin niyang maihagis ang soul-searching secret tactic. Sa soul-searching secret tactic, hindi na kailangang mag-alala na si JC ay hindi magsasabi ng kahit isang salita. Kapag nakapagsalita na siya, mawawalan din ng halaga ang kanyang buhay dahil hindi na siya pakakawala ng Mystical Sky Mansion. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.